Narinig sa buong Malikabok na kamalig ang malakas na tunog ng martilyo ng tagapagbenta. Ipinagbili sa batang babae sa likod. Tumahimik ang lahat habang lumapit si Sophie Dawson. Hawak ang lata ng kape na puno ng gusot na perang papel at barya, ang kabuuan ng kanyang ipon. 10 taong gulang pa lamang siya, ngunit tumayo siya sa harap ng kulungan ng auction, taas noo, hindi pinapansin ang mga matang nakatingin sa kanya mula sa mga matatanda. Sa isang sulok ng kulungan, umurong ang German Shepherd. Nakikita na ang mga tadyang na parang bakal na rehas at ang mga matang maputla sa kawalan ng pag-asa. Kung saan nakita ng iba ang isang sirang, dinais na aso, may nakita si Sophie na iba, isang munting ningas sa ilalim ng takot at kapabayaan. Kukunin ko na po siya ngayon, sabi niya, matatag ang tinig kahit mabilis ang tibok ng puso. Iha, hindi sulit ang asong yan, babala ng tagapagbenta habang binibilang ang pera niya. 2 beses na siyang ibinalik. Bumagsak sa pagsusulit bilang service dog. Malamang may sakit, hindi na matuturuan. Inabot ni Sophie ang kamay sa loob ng alambre papunta sa nanginginig na aso. Nagkatinginan sila. May tahimik na pangakong naipasa sa pagitan nila, isang lihim na ugnayan. Hindi pa nila alam noon, pero ang sandaling iyon ang magbabago ng lahat, hindi lang para sa kanila, kundi para sa buong bayan. I-like mo ang kwento at i-comment kung saan ka nanonood. Tuloy natin ang kwento. Hindi kailanman naging katulad ng ibang bata si Sophie Dawson sa Oak Ridge County. Habang ang mga kaklase niya ay ginagastos ang pera sa candy at laruan, iniipon naman ni Sophie ang bawat sentimo sa lumang latang galing pa sa kanyang ama. Si Thomas Dawson ay kilalang tagapagsanay ng aso sa kanilang maliit na bayan sa bukid bago siya biglang pumanaw. 14 na buwan ang nakalipas. Ang atake sa puso ang nag-iwan kay Sophie at sa kanyang inang si Grace ng mga alaala, hindi bayad na utang at isang manual ng pagsasanay ng aso na puno ng mga sulat kamay na tala tungkol sa pag-uugali at psikolohiya ng aso. Namana mo sa tatay mo ang pagiging malapit sa mga hayop. Madalas sabihin ni Grace habang pinapanood si Sophie na pinapakalma ang galit na pusa ng kapitbahay o inaalo ang isang ligaw na ibong aksidenteng lumipad sa loob ng bahay. Hindi lang ito talento, ito ang koneksyon ni Sophie sa kanyang ama. Isang bagay na nagpaparamdam sa kanyang malapit pa rin ito kapag unti-unti nang bumabalot sa kanya ang lungkot. Naging mahirap ang buhay sa Oak Ridge. Mula nang magsara ang gilingan sa bayan, maraming pamilya ang halos hindi na makaraos at kinailangang magdoble oras si Grace Dawson sa dinner para lang mairaos ang kanilang gastusin. Nakatira sila sa isang maliit na bahay sa 2 ektaryang lupa sa dulo ng bayan. May luma ng kamalig na dati ginawang training area ng mga aso ni Thomas. Ngayon, bihira na itong magamit, isang tahimik na alaala ng mga pangarap na naiwan. Hindi lang pera ang problema ng bayan. Karamihan sa mga pamilyang may espesyal na pangangailangan ay walang sapat na suporta at marami ang kailangang bumiyahe ng ilang oras para lang makakuha ng simpleng serbisyong medikal. Nakita ni Sophie ang paghihirap na ito sa kaibigan niyang si Hannah Carter na may kapatid na may autism. Malaking tulong sana ang isang trained service dog sa kapatid nito, pero ang mga pamilyang tulad nila ay walang makuhang tulong sa Oak Ridge. Ang German Shepherd na nakaagaw ng pansin ni Sophie sa auction ay mukhang api. Ang balahibo niya ay kalbo-kalbo at mapurol, may pulang mga bahagi sa ilalim. Isang tainga ang nakatayo, ang isa na may nakalaylay, kaya't parang laging nalilito ang hitsura nito. Pero ang talagang humawak sa paningin ni Sophie ay ang mga mata ng aso, mainit na amber, matalim at puno ng pag-iisip. May lalim ang mga ito, isang lungkot na hindi lang hayop ang makakaramdam. Para bang may dinadalang alaala ang aso, isang bigat na naipon sa mga taon.
Unang narinig ni Sophie ang tungkol sa auction nang dumalaw si Ginang Carter dala ang lutong apple pie para sa kanya at sa kanyang ina. Habang nagkukwentuhan sila sa kusina, nabanggit ng Ginang, nililinis na raw nila ang mga aso mula sa training center na ubusan na ng pondo. May lungkot sa kanyang boses. Sayang talaga, yung iba halos tapos na raw sa training. Gabi ring iyon, hindi makatulog si Sophie. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga asong iniwan at walang kasiguruhan. Saan kaya sila mapupunta? May mag-aalaga pa kaya sa kanila? Pagsapit ng umaga, buo na ang kanyang desisyon. Kailangan niyang pumunta kahit pa para lang tumingin. Ang latang nakatago sa ilalim ng kanyang kama ay may eksaktong $237 at 42 sentimo. Mga perang naipon mula sa mga kaarawan, pamasko at mga simpleng trabaho gaya ng paglalakad ng aso ni Ginang Peterson o paglilinis ng garahe ni Ginong Harper. Ma, pwede po ba akong pumunta sa county auction sa Sabado? Tanong niya habang kumakain ng almusal. Pinipilit na huwag magpakitang sabik habang hinahalo-halo ang kanyang cereal. Tumingin si Grace Dawson mula sa kanyang nursing textbook. Pagod ang mga mata mula sa pag-aaral, magdamag. Ume-enroll siya sa night school, pilit na gumagawa ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang mag-ina. Sa auction, bakit mo gustong pumunta, anak? Gusto ko lang tumingin, sagot ni Sophie, iniiwasang tumingin sa ina. Sabi ni Mrs. Carter, may mga asong galing sa training center na nagsara. Napabuntong hininga si Grace. Ang determinadong tingin sa mukha ni Sophie ay paalala sa kanya kay Thomas. Sophie, hindi natin kayang alagaan ng aso ngayon. Masyado nang magastos, lalo na sa veterinaryo. Alam ko, sagot ni Sophie agad, gusto ko lang talaga tumingin. Baka sakaling may magagawa ako. Matapos ang ilang palitan ng salita, pumayag si Grace na ihatid siya sa auction papunta sa trabaho. Pero sa isang kondisyon, kailangang manatili siya malapit sa pamangkin ni Mrs. Carter na tutulong sa food stand. Titigin lang, mariing ulit ni Grace, babalikan kita pagsapit ng tanghali. Dumating ang Sabado na may makulimlim na langit at amoy ng ulan sa hangin. Matao na agad ang peryahan, mga tao, truck at trailer na may dalang gamit para ibenta. Mahigpit ang hawak ni Sophie sa latang nasa loob ng kanyang backpack. Bumibilis ang tibok ng puso habang papalapit siya sa lugar ng mga hayop. Sa dulong bahagi ng fairgrounds nakahanay ang mga kulungan ng aso. Karamihan ay alerto at tumutugon sa paraming tao. May mga German Shepherd, Labrador, Golden Retriever, karaniwang lahi para sa mga service dog. Nilalakad ng mga volunteer ang ilan sa kanila paminsan-minsan at kahit nagsara ang training center, marami sa mga aso ay mukhang malusog pa rin. Pero sa pinakadulong kulungan, may isang German Shepherd na nakahigang hindi kumikilos. Akala ni Sophie, hindi ito humihinga. Lantad ang mga tadyang nito sa lumang balahibo at paikot-ikot ang mga langaw sa kanyang mga tainga, ngunit ni hindi ito umiimik. Anong nangyari sa asong yan? Tanong ni Sophie sa isang volunteer na nagsasalin ng tubig sa mga mangkok. Tumingin ang dalaga sa kulungan at napabuntong hininga. Si Scout yan, sabi niya, 2 beses nang inampon at ibinalik rin. Nagsimulang mag-seizure habang nasa training. Hindi na kinaya ng center ang gastusin sa gamutan, lalo na't nagkaproblema sila sa pera. Kasali pa rin siya sa auction pero hindi na niya tinapos ang sinabi, pero naintindihan na ni Sophie ang ibig niyang sabihin. Maingat na lumapit si Sophie sa kulungan. Hi, Scout! Mahinahong bati niya. Gumalaw ang isang tainga at isang amber na mata ang dumilat. Pinagmasdan siya ng may pag-iingat. Nang magsimula ang auction, dahan-dahang sumingit si Sophie hanggang makarating malapit sa harapan. Mahigpit na hawak ang latang nakatago sa kanyang backpack. Mabilis kumilos si Mr. Lowell, ang auctioneer, habang binabanggit ang presyo ng iba't ibang gamit at hayop.
Laking gulat ni Sophie nang marinig ang presyo ng mga trained na aso. $1,500, $2,000 o mas mataas pa, parang biglang lumubog ang sikmura niya. Pagkatapos tinawag ang numero ni Scout, 2 trabahador ang pumasok sa kulungan, sinubukang palakarin siya. Halos hindi na siya makatayo, kaya inalalayan siya papunta sa entablado. Lot 47, anunsyo ni Mr. Lowell, lalaking German Shepherd, mga 3 taong gulang, may isyong medikal. Nagsimula sa training pero hindi natapos. Panimulang bid ay $100. Walang tumugon. Naglinis ng lalamunan si Mr. Lowell. May 75 ba? Wala bang interesado? Karapat-dapat ding magkaroon ng pagkakataon ang mga asong ito. Bago pa siya makapag-isip ng mabuti, itinaas ni Sophie ang kanyang kamay. $50, tawag ni Sophie. Bahagyang nanginginig ang boses. Sumilip si Mr. Lowell sa karamihan. Sino ang nagbigay ng bid na yan? Tanong niya habang sinusuyod ng tingin ang mga muka. Lumapit si Sophie, ramdam ang bawat matang nakatuon sa kanya. Ako po, $50. Ulit niya, mas malinaw na ngayon. Kumalat ang bulungan sa mga nakamasid. Nag-alangan si Mr. Lowell. Iha, hindi ito karaniwang bentahan ng alagang hayop. May mga medikal na pangangailangan ng asong yan. Kailangan niya ng totoong pag-aalaga. May $237 at 42 sentimo po ako, sagot ni Sophie. Itinaas ang latang dala niya. At marunong ako sa mga aso, si Thomas Dawson ang tatay ko. May bahid ng pagkilala sa mukha ni Mr. Lowell. Kilala pa rin sa lugar ang pangalang iyon. May iniwang alaala si Thomas Dawson sa kanyang trabaho. Kahit ganoon, iha, ang mga magulang mo, inihatid po ako ng mama ko, singit ni Sophie, na hindi lubos na totoo. Alam niyang nandito ako. Napatingin sa paligid si Mr. Lowell, halatang umaasang may ibang magbid. Pero walang nagsalita. Napabuntong hininga siya. Going once for $50, going twice, sold to the girl up front. Lumipas ang susunod na oras ng mabilis. Tinulungan si Sophie ni pamangkin ni Mrs. Carter sa pag-fill out ng mga form matapos makita ang nangyari. Tinawagan nito si Grace sa trabaho na nauwi sa mainit na pag-uusap na bahagyang narinig ni Sophie kahit hindi naka-speaker ang tawag. Pagdating ni Grace sa peryahan, halatang gulat at galit siya pero tapos na ang lahat. Opisyal ng kay Sophie si Scout. Kasama niya ang isang folder na puno ng medical records at training notes. Sophie Rose Dawson, matalim ang simula ni Grace habang papalapit sa anak. Pero naputol ang mga salita nang mapansin niya ang lagay ng asong nakahiga sa tabi nito. Mukhang marupok si Scout, hirap makagalaw, habang banayad siyang hinahaplos ni Sophie at binubulungan ng mga salitang para lamang sa kanya. Ipapapatay na sana siya, ma, sabi ni Sophie, hindi inaalis ang tingin sa aso. Wala nang may gustong kumuha sa kanya. Dahan-dahang huminga si Grace, hati ang damdamin sa pagitan ng pag-aalala, realidad ng gastusin at ang malinaw na refleksyon ng malasakit ni Thomas na ngayon ay nasa kanilang anak na. Wala tayong pondo para sa gamutan, Sophie. Sobrang sakit ng aso. Pwede po ba nating gamitin ang emergency fund ni Dad? Mungkahi ni Sophie. Gagamitin niya rin yon para sa ganitong bagay. Ang pondong yon, isang maliit na insurance na iniwan ni Thomas, ay para sa kinabukasan nila. Pero habang tinitingnan ni Grace ang mukha ng anak, nakita niya ang isang bagay na hindi niya naibigay. Katahimikan sa puso. 100 patungo sa paghilom. Tahimik ang biyahe pauwi. Nakahiga si Scout sa likuran, nakapatong ang ulo sa mga binti ni Sophie. Mahina siya at halos hindi gumagalaw, pero hindi niya inalis ang tingin sa batang babae sa tabi niya para bang sinusubukang intindihin kung bakit siya pinili nito nang wala ng ibang may gusto sa kanya. Pagsapit nila sa kanilang driveway, kumalat na sa buong Oak Ridge ang balitang binili ni Sophie ang aso.
Nasa may pintuan na si Mrs. Carter, may dalang mga gamit at malambot na higaan para sa aso. Di nagtagal, dumating si Mr. Harper kasama ang anak niyang nag-aaral bilang veterinaryo, umuuwi lang tuwing weekend at nag-alok na suriin si Scout ng libre. Habang maingat nilang ipinasok ang aso sa bahay, nadadaanan nila ang mga gamit sa training na matagal nang di nagagalaw mula nang pumanaw si Thomas. May naramdamang pagbabago sa hangin, hindi naramdam ang bigat ng kalungkutan. Bumalik ang layunin. Sa kabila ng mga pagsubok, parehong nakaramdam si Grace at Sophie ng isang tahimik na katiyakan na matagal na nilang hindi naramdaman. Ang unang linggo kasama si Scout ay mas mahirap kaysa inakala ni Sophie. Kahit may hawak siyang mga tala ng ama at matibay ang loob, hinarap niya ang mga hamong hindi niya inaasahan. Tumanggi si Scout kumain, halos walang reaksyon kahit pailapit niya ang pagkain. Minsan, nakatitig lang ito, sobrang pagod para igalaw man lang ang ulo. Parang binitiwan na ni Scout ang lahat, dumaraan sa bawat araw na parang wala ng dahilan para magpatuloy. Tuwing umaga bago pumasok sa paaralan, lumuluhod si Sophie sa tabi niya sa sulok ng kusina, iniaalok ang kaunting pinakuluang manok o ginisang itlog na niluto ng kanyang ina. "Pakisubukan mo lang kahit kaunti," bulong niya mahina pero may halong pagod ang boses. Pero hindi tumugon si Scout. Mananatiling malayo ang tingin ng kanyang mga mata, dull na kulay amber. Sa gabi, binabasahan siya ni Sophie mula sa lumang training journal ng kanyang ama, banayad at tuloy-tuloy ang boses. Madalas, nadatnan ni Grace ang anak na nakatulog sa sahig katabi ng aso, nakapatong ang kamay sa payat nitong balikat. Nag-aalala si Grace, parang unti-unting nawawala si Scout at ibinubuhos naman ni Sophie ang lahat para iligtas siya. Pero hindi niya kayang pigilan ang anak, lalo na't ngayon lang ulit muling sumilay ang liwanag sa mga mata nito. Pagsapit ng ika-4 na araw, mas lumala ang lagay ni Scout. Pag-uwi ni Sophie mula sa paaralan, narinig niya ang ina sa telepono. Mahina ang boses habang kinakausap ang veterinaryo tungkol sa posibleng end-of-life care. Napatigil si Sophie tapos biglang tumakbo papunta sa Kamalig, sa huling lugar na parang may presensya pa ng kanyang ama. Sa paligid ng banayad na amoy ng lumang katad at alikabok ng kahoy, mga amoy na agad nagpapaalala sa kanya kay Thomas. Doon niya pinakawalan ang mga luha. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating si Scout, umiyak si Sophie. "Hindi ko na alam ang gagawin, Dad," bulong niya sa katahimikan, garalgal ang boses. "Akala ko kaya ko siyang tulungan, katulad ng ginagawa mo. Akala ko may ganon din akong regalo, yung sabi mong meron ako." Isang mahinang tapik sa balikat ang nagpatalon sa kanya. Si Mrs. Carter iyon, dumaan para maghatid ng karagdagang gamit at mainit na casserole. Tahimik siyang umupo sa tabi ni Sophie sa lumang bangkong dating inuupuan ni Thomas habang nagpaplano ng training. "Hindi rin palaging tama agad ang tatay mo sa unang subok," malumanay na sabi ni Mrs. Carter, nakapatong ang mga kamay sa kanyang kandungan. "Yung unang asong tinulungan niya, halos katulad ni Scout mo. Hindi rin kumakain, walang reaksyon. Halos sumuko na rin si Thomas." Tiningala ni Sophie ang ulo, tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. "Anong nangyari?" tanong niya. Naalala raw ni Thomas na tinuruan ng aso na kumain lang kapag narinig ang partikular na utos mula sa dati nitong amo. Nang matukoy niya iyon, saka lang naging malinaw ang lahat. Maingat na hinawakan ni Mrs. Carter ang kamay ni Sophie. "Anak, minsan hindi sa pagsisikap ang susi. Minsan kailangan lang makita kung ano na ang nandoon." Sa totoo lang, higit pa ang naibigay ni Mrs. Carter kaysa pagiging mabait na kapitbahay. Bago siya magretiro, naging veterinary technician siya na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga service at working dogs na kailangang mag-recover. Dahil sa karanasang ito at sa malasakit niya kay Sophie, naging mahalagang tulong siya sa proseso ng paggaling ni Scout.
Kinagabihan, matapos umalis si Mrs. Carter, kinuha ni Sophie ang lahat ng dokumento ni Scout mula sa shelter. Inilatag niya ang mga ito sa mesa sa kusina at sinuri ng mabuti ang bawat detalye tungkol sa training background ng aso. Umupo si Grace sa tabi niya, ginagamit ang kaalaman niya sa nursing para tulungan intindihin ang mga medical term. "Tingnan mo ito," sabi ni Grace. Itinuro ang isang sulat kamay na note sa gilid ng isang form. Nakasaad, "Tumutugon lang sa orihinal na handler. Kailangang muling sanayin para sa bagong ugnayan." Sa tingin mo, ibig sabihin nito? Si Sophie ay nagbabasa na ng mga pahina mula sa lumang notebook ng ama. Hinahanap ang anumang impormasyon tungkol sa training methods ng service dogs. May isinulat si Dad tungkol dito na bulong niya, tungkol sa mga asong sobrang nakakabit sa unang tagapagsanay nila kaya't hindi tumatanggap ng utos mula sa iba. Magkasamang gumawa ang mag-ina ng listahan ng karaniwang mga utos na ginagamit sa mga service dog. Kinabukasan, sa halip na ibigay agad ang pagkain, inilapag ni Sophie ang mangkok malapit kay Scout at malinaw na sinabi, "Scout, take food." Walang naging reaksyon. Sinubukan ulit ni Sophie gamit ang ibang parirala. "Scout, meal time!" Wala pa rin. Matapos subukan ang ilan pang kilalang utos nang walang swerte, may naalala si Sophie mula sa tala ng kanyang ama. May ilang trainer na gumagamit ng espesyal at di karaniwang salita para hindi basta sumunod ang mga aso sa kahit sinong mag-utos. Tinitigan niya si Scout sa mata at malinaw na sinabi, "Scout, nourish." Bahagyang kumibot ang isang tainga ng aso. Hindi gumalaw si Sophie ni kaunti. "Scout, nourish!" Ulit niya, ngayon ay mas banayad. Dahan-dahan, may hirap at pagod, iniangat ni Scout ang kanyang ulo at tumingin sa mangkok. Ginamit niya ang lahat ng lakas niya pero nagawa niyang gumapang papalapit at kumain ng kaunting manok. Mula sa pintuan, naluha si Grace, tinakpan ang bibig habang pinipigilan ang iyak ng tuwa. Nanatiling hindi gumagalaw si Sophie, takot na baka masira ang marupok na sandaling iyon. 3 kagat lang ng manok ang nakain ni Scout bago siya muling napagod. Pero ang munting hakbang na iyon ang nagbago ng lahat. Naghatid ito ng pag-asa sa lugar kung saan dati puro kawalan lamang. Ang matuklasang tumutugon pa rin si Scout sa ilang partikular na utos ay naging isang mahalagang simula ng kanyang paggaling. Nagsimula si Sophie sa paggawa ng plano para muling ipakilala ang mga utos. Maingat niyang tinutukoy kung alin ang naiintindihan pa ni Scout at kung alin ang kailangang ituro mula sa simula. Araw-araw nang dumadalaw si Mrs. Carter, dala hindi lang payo kundi pati mga espesyal na suplemento para matulungan si Scout sa nutrisyon. Medyo nag-aalala ako sa mga seizure na nakasulat sa file niya. Amin niya matapos ang ilang araw ng pagmamasid. Maaring dahil lang sa kakulangan sa nutrisyon, pero pwede rin na may kinalaman ito sa utak. Binalaan niya silang maging handa at tama siya. Sa ika-6 na umaga, nakita iyon ni Sophie sa unang pagkakataon. Sumusunod pa si Scout sa mga utos niya, ilang minuto lang ang nakalipas at bigla na lang itong bumagsak, nanigas ang katawan, nanginginig ng matindi. Hindi siya nagpanik. Naalala niya ang itinuro ng ama tungkol sa seizure sa mga aso. Nanatili siyang kalmado, mahinang kinausap si Scout at tinimingan ng tagal ng episode gamit ang lumang relo niyang Mickey Mouse. Pagkatapos ng 3 minuto at 22 segundo, unti-unting lumambot ang katawan ni Scout. Pagod siya, pero gising. "Ayos ka lang," mahinang sabi ni Sophie habang nakapatong ang kamay sa tagiliran ng aso. "Nandito lang ako, Scout." Mula sa pintuan, napatigil si Grace na saksihan ang buong pangyayari. Nabigla siya sa kung gaano kalma at matatag ang anak. Nang makatulog na si Scout, lumapit si Grace at umupo sa tabi ni Sophie sa sahig ng kusina. "Ikakatuwa ito ng tatay mo.
Mahina niyang sabi, hindi lang dahil sa ginagawa mo para kay Scout, kundi sa lakas na pinapakita mo. Yumakap si Sophie sa ina, biglang naramdaman ang bigat ng mga araw na lumipas. Sa tingin ni Mrs. Carter, baka gumaan ang seizure niya kung tama ang pagkain at gamot, mahinang wika ni Sophie. At kahit hindi ito tuluyang mawala, matututo tayong harapin ito. Tumango si Grace, gumana na agad ang instincts niya bilang nurse habang iniisip kung anong uri ng pag-aalaga at gastos ang kailangan. Pero habang pinagmamasdan niya ang koneksyon na nabubuo sa pagitan ng anak at ng sugatang aso, nakitang ibinubuhos ni Sophie ang lungkot sa pagkawala ni Thomas sa isang bagay na tumutulong hindi lang kay Scout, kundi pati sa kanya, tila naging mas kayang harapin ang lahat. Sa paglipas ng unang buwan, unti-unting dumami ang maliliit na tagumpay. Nagsimulang tumugon si Scout ng mas madalas kay Sophie, sinusundan siya ng tingin kahit saan siya pumunta sa bahay. Sa ikatlong linggo, kaya na niyang tumayo kahit saglit. Sa ika-4, nakalakad na siya ng mabagal at nanginginig sa buong kusina. Bawat progreso ay isinulat at ipinagdiwang ni Sophie sa kwadernong pinamagatan niyang Scout's Comeback. Kapansin-pansin ang pisikal na pagbabago ni Scout. Ang dati mapurol at kalbong balahibo ay nagsimulang kumintab. Bagaman kita pa rin ang kanyang mga tadyang, hindi na ito mukhang butong bubutas sa balat. Ang mga mata niyang dating puno ng kawalang pag-asa ay naglalarawan na ngayon ng pag-usisa at kamalayan. Tuwing uuwi si Sophie mula sa paaralan, iniangat ni Scout ang ulo para tingnan siya, minsan pa nga'y sinusubukang tumayo para salubungin siya. Ang tunay na ikinagulat ng mga malalapit kay Sophie ay hindi lang ang paggaling ni Scout, kundi pati ang pagbabagong naganap kay Sophie mismo. Ang dating tahimik, malungkot na batang lumayo sa mga kaibigan at aktibidad matapos mamatay ang kanyang ama ay unti-unting muling nabubuhay. Ang pag-aalaga kay Scout ay nagbigay sa kanya ng layunin at ang pagtugon ng aso sa kanyang pagsusumikap ay muling bumuo ng kanyang tiwala sa sarili. Ang daan sa hinaharap ay nananatiling puno ng hindi tiyak. Mahina pa rin ang kondisyon ni Scout at marami pang pagsasanay ang kailangang gawin. Ngunit may isang bagay na nagbago, parehong nakahanap sina Sophie at Scout ng dahilan para magpatuloy sa isa't isa. Habang unti-unting sumisibol ang tagsibol sa Oak Ridge County, kasabay din nitong namulaklak ang paggaling ni Scout. Hindi na siya basta balat at buto. Ang German Shepherd ay unti-unti nang gumagalaw ng may kumpiyansa sa bakuran ng pamilya Dawson. Muling naging makintab at buhay ang kanyang balahibo. Ang malalim na itim at mainit na kayumanggi ay kumikislap sa sinag ng umagang araw habang pinapahaba ni Sophie ang kanilang mga paglalakad. Payat pa rin siya, ngunit bumabalik na ang kanyang lakas. Nagsimulang gamitin ni Sophie ang mga training routine mula sa mga lumang tala ng kanyang ama upang muling palakasin ang mga kalamnan ni Scout sa binti at balikat. Madalas na pinagmamasdan ni Grace ang anak at si Scout mula sa bintana ng kusina habang naghahanda para sa trabaho. Nabigla siya sa pagbabagong nakikita sa dalawa. Ang mukha ni Sophie na dati tahimik at puno ng lungkot ay ngayon nagliliwanag sa tuwing kasama niya ang aso, may determinasyon at galak. Ang mga bangungot na gumambala sa kanya mula nang pumanaw si Thomas ay halos nawala na. Mula nang magsimulang matulog si Scout sa paanan ng kanyang kama, tila pinoprotektahan siya nito mula sa pinakamasasamang panaginip. Pareho silang tinutulungan ng isa't isa na maghilom. Komento ni Mrs. Carter isang hapon habang binibisita si Scout. Madalas sabihin ni Thomas, yung mga hayop na nakaranas ng pinakamasasama, sila rin ang nagiging pinakatapat kapag natutong magtiwala ulit. May tahimik na init ang tinig ni Mrs. Carter. Hindi pa tuluyang nawala ang mga seizure ni Scout,
pero naging mas bihira ito salamat sa tamang pagkain at gamot na tulong din ni Mrs. Carter sa pagplano. Natutunan ni Sophie na mapansin ang mga unang senyales. Bahagyang pagbabago sa tingin ni Scout o isang malayo, walang saysay na tingin na hudyat ng paparating na episode. Isinusulat niya ang bawat detalye, gaano ito katagal, ano ang maaaring naging sanhi at kung may napapansin siyang pattern. Napakaayos ng kanyang mga tala kaya't napahanga ang county vet sa huling check-up ni Scout. May magandang kinabukasan ka sa animal care, sabi ni Doktor Whitman habang tinitingnan ang mga record. Mas detalyado pa ito kaysa sa mga isinusumite ng ilang professional tech ko. Pero hindi doon nagtapos ang pagsisikap ni Sophie. Ayon sa paniniwala ng kanyang ama na kasing halaga ng physical training ang mental stimulation sa mga service dog, sinimulan niyang isama sa routine nila ang mga mental challenge at bagong utos. Isang araw, nakatuklas siya ng mahalagang bagay. Agad tumugon si Scout sa mga senyas ng kamay. Malinaw na indikasyon ito na dati na siyang na-train bilang high-level service dog, isa na kayang sumunod sa non-verbal cues ng may perpektong katumpakan. "Tingnan mo, Tuma," sabi ni Sophie isang gabi, iniunat ang kamay na ang palad ay nakaharap kay Scout. Scout, settle. Agad na humiga ang German Shepherd sa sahig, alerto pero kalmado at hindi gumagalaw. Sa isa pang senyas ng kamay, tumayo siya at maayos na pumwesto sa kaliwang bahagi ni Sophie. "Marunong siya ng advance commands," sabi ni Sophie, punong-puno ng paghanga. Nauusyoso kung ano pa ang maaaring naituro kay Scout noon, sinimulan ni Sophie ang pagsubok ng iba pang service dog commands. Hinangon niya ang mga ito mula sa training manual ng kanyang ama at naghanap pa ng iba sa internet. Sa kanyang pagkabigla, tumugon si Scout sa higit 30 espesyal na utos. Kaya niyang kuhanin ang partikular na mga gamit sa pangalan, magbukas ng pinto gamit ang lubid na nakatali sa doorknob, at kahit tumindig upang makatulong sa balanse ng tao, bagamat hindi pa niya kayang gawin ito ng tuloy-tuloy dahil sa kulang panglakas. Isang hapon, habang naglilinis sa lumang mesa ng kanyang ama, isang bagay na hindi pa niya nagagawang gawin mula nang ito'y pumanaw, nakakita si Sophie ng isang nakalock na drawer. Nakadikit sa ilalim ng deskpad ang isang maliit na susi. Nang mabuksan niya ito, natagpuan niya ang isang folder na puno ng mga sulat mula sa iba't ibang organisasyon ng service dog. Isang pangalan agad ang tumatak sa kanya, Northeast Service Canines, ang parehong grupong nabanggit sa mga file ni Scout. "Ma'am," tawag ni Sophie habang inilalatag ang mga papel sa mesa sa kusina. Dito sinanay si Scout. "Yung mga sulat na to, hinihingan nila si Dad ng feedback tungkol sa training system nila." Tiningnan ni Grace ang mga dokumento at lumaki ang kanyang mga mata habang kinikilala ang koneksyon. "Pinag-usapan niya to," mahinang sabi ni Grace. "Tinulungan niya silang baguhin ang paraan ng training para sa mga seizure alert dogs. Ito ang huling proyektong ginawa niya bago..." Sabay na tumama ang pagkaunawa kina Sophie at Grace. Hindi lang basta service dog si Scout, nasa isa siyang espesyal na programa na mismo si Thomas ang tumulong buuin. Ang pagkakatagpong ito ay tila hindi na simpleng pagkakataon. Parang si Thomas mismo ang nagtulak kay Sophie papunta sa asong ito, isang ugnayang higit pa sa swerte. Habang mas sinusuri nila ang medikal na kasaysayan ni Scout, natuklasan nila ang isang mahalagang detalye na hindi nila napansin noon. Hindi niya naranasan ang seizures habang nasa training pa siya. Sa katunayan, napili siya para sa seizure response program dahil sa pambihirang sensitivity niya. Nagsimula lamang ang mga seizure niya nang mawalan ng pondo ang training facility, dahilan upang maapektuhan ang gamutan at nutrisyon niya. Doon nagsimulang magkaproblema ang lahat. Habang binabasa ang mga updated notes, naintindihan ni Sophie ang hindi malinaw noon. Hindi nabigo si Scout bilang service dog.
Sa katunayan, mahusay siya. Sanay na sanay sa pagtukoy ng seizures sa ibang tao. Pero nang magsimulang bumagsak ang sariling kalusugan niya, hindi na kayang ituloy ng programa ang kanyang training. Hindi dahil hindi siya kayang turuan, kundi dahil pinigilan siya ng sakit sa gitna ng landas na dati na niyang tinatahak. Binago ng kaalamang ito ang pananaw ni Sophie sa pagsasanay kay Scout. Sa tulong ni Mrs. Carter at ng mga tala ng kanyang ama, nagsimula siyang tignan si Scout hindi bilang asong iniligtas, kundi bilang isang profesional na hindi lang natapos ang pagsasanay. Ang bilis niyang tumugon sa mga utos ay hindi basta pagsunod, patunay ito ng malalim na training. Kung nakarating na si Scout ng ganon kalayo, naisip ni Sophie, baka matulungan niya itong tapusin ang nasimulan. Lumakas agad ang ideyang iyon sa kanyang isipan. Sineryoso niya ang pag-aaral tungkol sa training ng service dogs, lalo na sa seizure detection. Nagpadala siya ng mga mensahe sa ilang organisasyon, sinabing nagtatrabaho siya kasama ang isang partially trained service dog. Karamihan ay hindi siya tinanggap dahil sa murang edad, pero isang retired trainer ang humanga sa matalino niyang mga tanong at malinaw na kaalaman at pumayag na maging tagapayo niya sa pamamagitan ng email at lingguhang tawag. Pagsapit ng tag-init, naging regular na ang routine ni na Sophie at Scout. Nagsisimula ang umaga sa mga lakad na kalaunan ay naging magaang jogging sa paligid ng kanilang bakuran. Sa tanghali, nagsasanay sila ng mga utos at pinapabilis ang pagtugon. Sa hapon, nag-eensayo sila ng mga espesyal na kasanayan tulad ng pagkuha ng gamit, pag-iwas sa hadlang at alert behavior. Si Grace na dati labis na nag-aalala sa kalagayan ng anak ay nagsabing malaki na ang ipinagbago ni Sophie. Ang training ay nagbigay saysay sa mga araw na dati walang laman. Pinalitan ng maliliit na tagumpay ang dating tahimik at mabigat na lungkot ng pagkawala. Habang karamihan sa mga bata ay nagbabakasyon sa mga swimming pool o playground, buong puso at walang pagod na nagtrabaho si Sophie kasama si Scout, isang dedikasyong hindi inaasahan sa isang batang 10 taong gulang. Ang dating pagdududa ng komunidad ay unti-unting naging pagkamausisa. Ang mga kapitbahay na dating pabulong na nag-uusap tungkol sa kawawang batang Dawson at sa walang pag-asang aso ay nagsimulang dumaan sa kanilang bahay upang saksihan ang progreso ni Scout. Gumawa si G. Harper ng mga training obstacle sa kanyang paggawaan at lihim na inilagay ang mga ito sa kamalig ng mga Dawson bilang regalo para sa ika-11 kaarawan ni Sophie sa Hulyo. Maging ang guro niyang si BBS Rivera ay nagsimulang madalas bumisita, dala ang mga aklat tungkol sa training at behavior ng hayop mula sa kapatid niyang nagtatrabaho sa isang zoo sa ibang estado. Lalong naging malinaw ang reputasyon ni Sophie sa buong bayan sa pagdiriwang ng Oak Ridge ika-4 ng Hulyo picnic. Sa una, nag-aalala si Grace sa pagdadala kay Scout. Baka raw ma-overwhelm ito sa ingay at dami ng tao at mag-trigger ng seizure. Pero napaniwala siya ng tiwalang ipinakita ni Sophie sa progreso ni Scout, kaya't sumama na rin. May planong umalis agad kung makitaan ng stress ang aso. Suot ang simpleng vest na ginawa ni Mrs. Carter, tahimik na naglakad si Scout sa mataong parke. Nanatili siyang eksaktong nasa tabi ni Sophie, hindi pinapansin ang tawanan ng mga bata o amoy ng inihaw na pagkain. Nang biglang tumugtog ang school band, dahilan upang tahulan at hilahin ng ibang aso ang kanilang leash, nanatili si Scout na kalmado, nakatuon lamang ang tingin kay Sophie. Pero ang pinakatumatak na sandali ay nang magsimulang makaranas ng sensory overload si Noah Carter, isang batang nasa autism spectrum. Habang nanginginig at tinatakpan ni Noah ang kanyang mga tainga, tahimik na nagbago ng posisyon si Scout. Wala nang utos na kailangan. Tumayo siya sa pagitan ni Noah at ng karamihan, parang proteksyon na harang
na nagpapahupa sa sensory input. Agad ang epekto, naging kalmado si Noah at napako ang atensyon sa tahimik na asong nakabantay sa kanya. Lumapit ang lola ni Noah kina Grace at Sophie matapos ang insidente. Hindi lang yan dahil sa training, mahina niyang sabi. May taglay siyang espesyal, isang bagay na bihira. Mabilis na kumalat sa buong Oak Ridge ang balita tungkol sa ginawa ni Scout sa picnic. Nagsimulang lumapit ang mga tao kay Sophie, nagtatanong tungkol sa mga service dog at kung ano ang kaya nilang gawin. Paulit-ulit siyang nagpapaliwanag, palaging may pasensya, nagtuturo sa mga matatanda na mas matanda pa sa kanya kung paano nakakatulong ang mga aso sa iba't ibang uri ng kapansanan. Ang kalagayan ni Sophie, na dati tinitingnan bilang kahinaan, ay naging bahagi ng mas malaking kwento. Isang kwento ng lakas at ng isang asong lumaban sa sariling pagsubok upang tumulong sa iba. Sa paglipas ng panahon, gumawa si Sophie ng mahalagang desisyon. Sa halip na limitahan si Scout sa seizure training gaya ng orihinal na plano ng breeding program, palalawakin niya ito base sa mga pangangailangan na nakikita niya sa paligid. Walang service dog sa buong Oak Ridge at ang pinakamalapit na grupo na nagsasanay ng mga ito ay 3 oras ang layo. May waiting list pa na abot taon ang tagal. Sabi ni Dad, ang mahusay na trainer ay marunong makinig sa ipinapakita ng aso. Sabi ni Sophie sa kanyang ina, klaro namang higit pa sa isang bagay ang kaya ni Scout. Sa tingin ko, dapat natin siyang sundan kung saan siya gustong pumunta. Si Grace na nakita mismo kung paanong kusa at tahimik na tumulong si Scout kay Noah Carter ay walang dahilan para pagdudahan ang pananaw ng anak. Maingat niyang hinaplos ang buhok ni Sophie at sinabing, palagi niyang sinasabi na mas mabuting sundin ang likas na kilos ng aso kaysa labanan ito. Sa pamamagitan ng masusing pagmamasid at pagtatala ng bawat session, nadiskubre ni Sophie ang natural na kakayahan ni Scout. Kaya nitong manatiling kalmado kahit sa maingay at abalang paligid. Kusa siyang lumalapit sa mga taong tila nangangailangan ng suporta at nakakakilala siya ng mga partikular na bagay gamit lang ang amoy na may kamangha-manghang katumpakan. Ang mga ito ay malinaw na palatandaan na maaari siyang magsilbing suporta sa iba't ibang paraan. Isang mainit na araw ng Agosto, habang nagsasanay sina Sophie at Scout sa lilim ng kamalig, may hindi inaasahang kotse ang pumarada sa kanilang driveway. Bumaba mula sa minivan si Nina Brooks, ina ng kaklase ni Sophie na si Leo. Binuksan ni Grace ang pinto, gulat sa pagdating ng isang taong nakilala lamang niya sa mga school event. Nakaramdam ng kaba si Sophie. Mukhang alangan si Nina pero nagsalita siya. Narinig ko ang tungkol sa ginagawa ni Sophie kasama ang German Shepherd at ako. Sandaling naputol ang kanyang boses. Na-diagnose si Leo ng epilepsy. Ikinwento niya na ang mga biglaang hilo ni Leo sa paaralan ay malamang na mga seizure. Bagamat nakakatulong ang gamot, hindi ito sapat at natatakot si Leo na mangyari ito sa publiko. Tinawag ni Grace si Sophie at maingat na ipinaliwanag ni Nina kung bakit siya dumating. Iniisip ko kung pwede mo sanang kausapin si Leo, sabi niya. Ayaw niyang mag-open up sa counselor sa ospital pero matagal na siyang mahilig sa mga hayop. At nang marinig niyang may aso na may seizures din, nagsimula ang lahat sa isang simpleng pag-uusap tungkol sa pamumuhay kasama ang seizure. Pero naging higit pa ito sa inaasahan. Habang ipinapakita ni Sophie ang ilang bahagi ng training ni Scout, bigla itong lumapit at umangkin ng alert stance, ang parehong kilos na ipinakita niya noon kay Noah Carter. Sa gitna ng pag-uusap, banayad na dumantay si Scout sa binti ni Leo at tumingin kay Sophie gamit ang malalim, nakatuon na tingin, ang tingin na minsang tinawag ng ama ni Sophie na the alert gaze.
Makalipas lamang ang 3 minuto, nagkaroon ng banayad na seizure si Leo, isang uri na baka hindi agad mapansin ng ina nito kung hindi dahil sa babala ni Scout. Mabilis namang lumipas ang episode, pero nagpapatunay ito ng isang mahalagang bagay. Hindi nawala kay Scout ang kakayahang makaramdam ng seizure sa iba kahit may sarili siyang kondisyon. Binabago nito ang lahat, mahina at may halong pagkamanghang bulong ni Sophie sa kanyang ina ng gabi ring iyon. Matapos umalis ang pamilya Brooks, may planong bumalik muli. Hindi na basta training project si Scout, may kakayahan na siyang makatulong sa totoong tao, mga batang tulad ni Leo. Ang ideyang ito'y nagbukas ng bagong pintuan, pero nagdala rin ng mahihirap na tanong. Kung kayang alertuhan ni Scout ang iba bago pa mangyari ang seizure, may karapatan pa ba si Sophie na panatilihin siya para lang sa sarili? Isang etikal na tanong na bihira sa edad niya, pero hinarap niya ito gamit ang tahimik na karunungang likas sa kanya. Lagi kasing sinasabi ni Dad na pinipili rin ng mga service dog ang taong para sa kanila. Gaya ng pagpili natin sa kanila, sabi ni Sophie habang nakaupo sa porch katabi ang ina. Habang pinagmamasdan ng anak na nag-iisip sa malalim na ganitong paraan, nakita ni Grace ang lalim ng pagkamulat na unti-unting umuusbong sa kanyang anak. Isang bagay na maganda, ngunit may kasamang kirot. Natututo si Sophie ng sakripisyo at layunin sa paraang bihirang maranasan ng ibang bata. Dumating ang tunay na turning point sa buwanang pagbisita ni Scout sa veterinaryo. Sinuri ni Dr. Whitman ang bagong test results at nagbigay ng magkahalong balita. Gumaganda ang pangkalahatang kalusugan ni Scout, ngunit hindi nawawala ang kanyang mental episodes. Malamang ay magpapatuloy ito habang buhay, sabi ni Dr. Whitman, pero makokontrol natin ito sa tamang gamot. Sa daan pa uwi, tahimik lang si Sophie. Hindi siya ang karaniwang masiglang sarili niya. Pagdating nila sa tapat ng bahay, saka lang siya nagsalita. Alam ko na kung ano ang dapat nating gawin kay Scout, matatag ang tinig. Hindi siya pwedeng maging full-time service dog para sa ibang tao kasi nangangailangan pa rin siya ng alaga. Pero pwede pa rin siyang tumulong sa iba. May malikhaing ideya si Sophie, gawin si Scout bilang shared support dog, isang asong tutulong sa mga batang may seizures, anxiety o sensory challenges. Sa halip na i-assign siya sa isang tao lang, mananatili siya kay Sophie bilang pangunahing handler at available siya para sa mga planadong pagbisita at espesyal na sesyon. Ang sarili niyang kondisyon sa halip na hadlang ay magiging tulay ng koneksyon sa ibang nangangailangan. Nangangahulugan ito ng pagbabago sa karaniwang paraan ng paggamit ng service animals. Ngunit hindi mag-isa si Sophie. Tinulungan siya ni Jean Rivera na maghanda ng presentasyon para sa school board tungkol sa posibleng papel ni Scout sa pagtulong sa mga estudyanteng may espesyal na pangangailangan. Sumang-ayon si Dr. Whitman na i-monitor ang kalusugan ni Scout at iakma ang gamutan batay sa kanyang mga aktibidad. Maging ang lokal na aklatan ay nagpakita ng interes na imbitahan si Scout sa mga tahimik na reading sessions. Pagsapit ng taglagas at pagbabalik ng klase, unti-unting napuno ang kalendaryo ni Scout ng makahulugang mga gawain. Tuwing Martes, nakahiga siya sa aklatan habang ang mga batang nerbiyosong magbasa ay nakakakuha ng kumpiyansa sa kanyang piling. Tuwing Huwebes ng umaga, bago magsimula ang klase, dumadalaw si Leo Brooks para sa tinatawag ng kanyang ina na seizure body time. Maikling pagbisita kung saan natututo siyang mag-relax at gumamit ng coping strategies sa tabi ni Scout na laging alerto. Tuwing weekend, madalas sumasama si Sophie sa mga community event kung saan ipinapakita niya ang kakayahan ni Scout at nagpapaliwanag tungkol sa papel ng service animals. May ginawa kang tunay na espesyal, sabi ni Mrs. Carter habang pinapanood si Scout
na kalmadong ginagabayan si Noah sa isang naka-schedule na session. Hindi lang ito tungkol sa pagtulong sa isang aso. Binabago mo kung paano natin iniisip ang salitang serbisyo. Sa sandaling iyon, tinutulungan ni Scout si Noah na tapusin ang isang simpleng gawain, isang pagsasanay para sa konsentrasyon at step-by-step thinking. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sophie ang isang bagay na matagal na niyang hindi nadarama, isang katiyakan na matagal na nawawala mula nang pumanaw ang kanyang ama. Sabi ni Dad, minsan yung pinakamahihirap na bagay na kinakaharap natin ang nagpapakita kung bakit tayo nandito sa mundo, mahina niyang sabi. Hindi ko iniisip na hindi karapat-dapat si Scout bilang service dog. Sa tingin ko, ang seizures niya ang dahilan kung bakit siya akma sa ibang klaseng trabaho. Ang sinimulan bilang isang rescue mission ay lumago sa isang bagay na mas malaki pa sa inaasahan ni na Sophie at Grace. Si Scout, na minsang itinuring na sirang aso at wala ng pag-asa, ay naging higit pa sa tapat na kaibigan. Siya na ngayon ang nangunguna sa isang bagong uri ng community care. At si Sophie, na dating isang batang nagdadalamhati at naghahanap ng kahulugan sa pamamagitan ng isang nakalimutang aso, ay hindi lamang nakatagpo ng kaaliwan, natuklasan niya ang kanyang layunin. Sa pagpapatuloy ng trabaho ng kanyang ama, pinarangalan niya ang parehong husay at kabutihang loob nito. Sa pagkalat ng kwento ni Scout, naging apoy ang mga kulay ng taglaga sa mga burol. Naglabas ng artikulo ang lokal na pahayagan tungkol sa bagong pamamaraan ng community service animals at may mga grupo mula sa Karatig Rehiyon na lumapit kina Sophie at Grace, nagtatanong kung paano rin nila maibabahagi ang ideyang ito sa sarili nilang mga bayan na kulang sa access sa mga trained service dogs. Ang nagsimula bilang simpleng pagtulong ng isang batang babae sa isang asong nangangailangan ay lumago sa isang misyon na maaaring lumampas pa sa hanggahan ng Oak Ridge. Isang malamig na umaga ng Oktubre, matapos ang mga ehersisyo ni Scout sa bagong ayos na kamalig na ngayon ay kanilang training space, lumapit si Grace sa pintuan dala ang isang hindi inaasahang balita. May bumisita para makilala kayo ni Scout, sabi niya, hindi maipinta ang ekspresyon sa mukha. Si Dr. Marcus Blake mula sa National Service Animal Foundation. Sabi niya sinusubaybayan niya ang kwento ni Scout. Tinapik ni Sophie ang mga dayami sa kanyang maong at itinali ang kanyang buhok sa ponytail, curious pero may halong kaba. Marami na silang naging bisita noon, mga lokal na guro, leader ng komunidad o pamilyang nais matuto tungkol kay Scout, pero hindi pa siya nakatagpo ng tulad nito. Naghihintay si Dr. Blake malapit sa sasakyan ni Grace, matangkad, may buhok na sinabuyan ng uban at nakasuot ng mamahaling wool coat na kitang-kitang iba ang dating sa tahimik, rural na Oak Ridge. Ngunit kahit may pagkamalim ang anyo niya, may init at sinseridad sa kanyang ngiti habang papalapit sina Sophie at Scout. Iniabot niya ang kanyang kamay. At ito na siguro ang kahangahangang asong si Scout. Ang dami kong narinig na magagandang bagay tungkol sa inyo. Nakahawak ng tahimik si Scout sa kaliwa ni Sophie, kalmado at alerto, makikita sa bawat kilos ang kalidad ng kanyang training. Ang pagbabagong naganap kay Scout mula sa payat at lupaypay na asong nakita nila sa auction patungo sa matatag at kumpiyansang German Shepherd na nakatayo ngayon ay tunay na kamangha-mangha. Salamat po, sagot ni Sophie habang kinakamayan si Dr. Blake, taglay ang kalmadong kumpiyansa na sumasalamin sa kanyang maturity. Ano pong dahilan ng pagpunta ninyo sa Oak Ridge, Dr. Blake? Siguro mas mabuting pag-usapan natin yan sa loob, sagot nito, sumulyap sa maliwanag na langit. May nais akong ihandog na maaaring interesuhin kayong mag-ina. Sa paligid ng mesa sa kusina, may kape para sa matatanda at mainit na tsokolate para kay Sophie,
ipinaliwanag ni Dr. Blake kung bakit siya naroon. Ang National Service Animal Foundation ay nagpapatakbo ng mga dekalidad na training center sa buong bansa. Sila ang nagbibigay ng espesyal na sinanay na service dogs para sa mga may natatanging pangangailangan, suportado ng mga donors at corporate sponsors. Matagal na naming sinusubaybayan ang progreso ni Scout, lalo na mula nang maipalabas ang kwento ninyo sa local news. Paliwanag niya, pino at kumpiyansa ang tono, tila sanay magsalita sa mga madla. Ang ginawa mo kay Scout ay isang uri ng progresibong pag-iisip na gusto naming suportahan. Ibinaba niya sa mesa ang isang makintab na brochure na puno ng mga larawan, makabago at maluluwag na training center, mga bihasang trainer kasama ang iba't ibang uri ng aso, at masasayang taong nakilala ang kanilang bagong kaagapay. Magbubukas kami ng bagong regional center mga 3 oras mula rito, dagdag niya. Magfo-focus ito sa multi-skilled service dogs para sa mga batang may mas komplikadong pangangailangan. Ang ginawa mo kay Scout ang hindi siya itali sa isang tao lamang, kundi gamitin upang tumulong sa marami, ay eksaktong tumutugma sa community-based goals namin. Tahimik na pinroseso ni Sophie ang mga sinabi niya. Nakaseryoso ang mukha at mahina, ngunit buo ang tinig niyang sabi, parang makabuluhang gawain po talaga yan. Tunay nga, sagot ni Dr. Blake, at nais naming maging bahagi si Scout nito. Ipinapanukala ng foundation na maisama siya sa aming top-tier program at sisiguraduhin naming makilala ang iyong natatanging trabaho. Gagawin naming siyang ambasador, isang simbolo ng potensyal sa mga asong karaniwang binabaliwala ng iba. Tumigil si Grace, ang tasa ng kape ay kalahating nakataas. Acquire? Dahan-dahan niyang tanong. Tumango si Dr. Blake kalmado. Siyempre, mag-aalok kami ng magandang kabayaran. May malaking halaga si Scout bilang modelo ng training at pampublikong mukha ng aming advokasya. Binanggit niya ang halagang agad, nagpataas ng kilay ni Grace. At siyempre, kasama na ang habambuhay na medical care, dagdag pa niya, kabilang na ang top veterinary support para sa seizures niya at mga ekspertong trainer upang maabot niya ang kanyang buong potensyal. Dahan-dahang gumalaw ang kamay ni Sophie papunta sa ulo ni Scout. Ramdam ang tensyon niya, lumapit si Scout sa kanyang tagiliran, parang pinipiling manatili sa kanya sa kabila ng lahat. Gusto nilang kunin si Scout mula sa Oak Ridge, malayo sa mga batang tinutulungan niya ngayon. Naiintindihan ko, may naong sagot ni Dr. Blake, pero isipin ninyo ang mas malawak na epekto. Sa aming center, makakatulong si Scout na bumuo ng mga programa na aabot sa daan-daan, baka libu-libong mga bata sa buong bansa. Ang kanyang kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa mas maraming donasyon para sa training ng iba pang service dogs. Yumuko siya ng kaunti, seryoso ang tono. Minsan kailangan nating lumampas sa mga taong nasa harap natin para makagawa ng mas malaking pagbabago. Tahimik ang buong kusina habang bumabagsak ang bigat ng kanyang mga salita. Kayang solusyonan ng alok ang napakaraming problema ng pamilya Dawson, ang natitirang bayarin sa ospital ni Thomas, ang atrasadong mortgage ng bahay at maging ang pag-aaral ni Sophie. Para kay Grace na nagsasabay ng nursing classes at mahahabang shift sa trabaho, ang ganitong uri ng katatagan ay tila isang regalo. Pinasasalamatan po namin ang inyong interes, wika ni Grace. Sa wakas, maingat ang pagpili ng salita, pero hindi po ito isang desisyong madali naming magagawa. Hindi na po basta ari-arian o proyekto si Scout. Bahagi na siya ng aming pamilya at talagang may epekto siya dito sa mga batang nangangailangan sa kanya. Dahan-dahang tumango si Dr. Blake, may pag-unawa. Ang mga ganitong desisyon ay nangangailangan ng panahon, magiliw niyang tugon.
Iiwan ko ang calling card ko at maaari ninyo akong kontakin kapag napag-usapan ninyo na ito. Iniabot niya ang isang eleganteng business card na may makinang na gintong titik. Nasa paligid lang ako ngayong linggo, tinitingnan ang mga posibleng lokasyon para sa bagong center. Maari ba akong muling dumaan sa loob ng ilang araw? Pagkaalis ni Doktor, Blake dahan-dahang bumuntong hininga si Sophie, isang paghinga na hindi niya namalayang pinipigil niya pala. Si Scout na nakaramdam ng kanyang pag-aalinlangan, marahang inilapat ang ulo sa kanyang tuhod, isang galaw ng aliw na hindi nila kailanman itinuro sa kanya. Ma'am, bungad ni Sophie, mas mahina ang boses kaysa karaniwan, parang hindi natin kailangang magdesisyon ngayon. Mahina ring sagot ni Grace, maagap at may pag-aalaga. Marami pa tayong kailangang pag-isipan. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng mahahabang, emosyonal na usapan ng pamilya Dawson. Si Grace na laging praktikal, hindi maikakailang malaki ang pwedeng baguhin ng alok sa kanilang buhay. Bihira ang ganitong pagkakataon, sabi niya. Makakatulong ito para bigyan ka ng kinabukasan na karapat-dapat sa iyo, Sophie. Hindi tulad ng karamihan sa mga batang kaedad niya si Sophie, naiintindihan niya ang mga pinagdadaanan nila. Narinig na niya ang ina niya na tumatawag sa gabi para humingi ng palugit sa pagbabayad ng mga bayarin. Napansin niya kapag kaunti na lang ang pagkain sa bahay at kita niya ang pagod sa mukha ni Grace pagkatapos ng sunod-sunod na shift. Pero may kung anong hindi tama sa alok. Parang hindi talaga maayos ang pakiramdam ko tungkol dito, sabi niya kay Jean O. Carter sa isa sa kanilang madalas na pag-uusap. Hindi lang nagtatrabaho rito si Scout, kilala niya ang mga batang ito, malapit siya sa kanila. At kung magsalita si Dr. Blake, parang ginagawa lang niyang modelo si Scout, parang bagay lang na pinag-aaralan. Tahimik na tiningnan ni Jenny Carter si Sophie. Ang apo niyang si Noah ay malaki na ang naging progreso dahil sa mga session kasama si Scout. Sinasabi lagi ng tatay mo na ang magagaling na trainer ay laging nakikinig sa kutob nila tulad ng ginagawa nila sa mga alaga nila. So, ano bang sinasabi ng pakiramdam mo, Sophie? Bago pa man siya makasagot, biglang tumingala si Scout at nakatutok ang tingin sa driveway. Ilang sandali pa, huminto sa harap ng bahay ang isang itim na SUV na tinted ang mga bintana. Bumaba si Dr. Blake. Ngayon ay may kasama na siyang 2 kasamahan na ipinakilala niyang mga behavior specialist mula sa foundation. Sana ayos lang kahit biglaan. Magalang niyang sabi ng buksan ni Grace ang pinto para salubungin sila. Nag-i-inspeksyon kami ng mga lugar sa paligid at naisip naming baka pwede naming makita si Scout habang nagtatrabaho kung ayos lang sa inyo. Sakto namang may nakatakdang session si Leo Brooks ng araw na iyon, gaya ng nakasanayan tuwing Huwebes. Sa pahintulot ni Nina Brooks, pinanood ng foundation team ang session mula sa medyo malayong distansya bilang paggalang. Nakita nila kung paano agad napansin ni Scout ang isang banayad na absent seizure bago pa man mapansin ni Leo ito at kung paano niya dahan-dahang tinulungan si Leo sa buong episode hanggang makabawi siya ng atensyon. Naging mas seryoso ang mukha ni Dr. Blake, halatang humanga. Pagkatapos ng session, habang tinutulungan ni Sophie si Leo na isulat sa journal ang karanasan nila, isang paraan na magkasama nilang nabuo, lumapit si Dr. Blake kay Scout. Maingat niyang hinaplos ang katawan ng aso. Tila ini-inspeksyon ito gamit ang mata ng isang bihasa sa bawat detalye. Kahit may kondisyon siya sa kalusugan, napakahusay pa rin niya sa trabaho, sabi ni Dr. Blake. Isipin niyo kung anong magagawa namin gamit ang mga resources at training system namin. Mula sa kabilang bahagi ng silid, maingat na pinanood ni Sophie ang nangyayari. Napansin niya ang isang bagay na maaaring hindi napansin ng iba, ang bahagyang paninigas ng balikat ni Scout habang ini-inspeksyon siya ni Dr. Blake. Banayad lang ito, pero natutunan na ni Sophie na basahin ang mga ganoong sinyales sa loob ng ilang buwang matinding pakikipag-ugnayan.
Pagkaalis ng pamilya Brooks, halatang masigla si Doktor. Blake. Ngayon, mas sigurado na ako. Si Scout ay para talaga sa programa namin, sabi niya nang may kumpiyansa. Napakahusay ng kakayahan niyang makadetect ng seizure at ang paraan niya ng pagtulong sa paggaling ay ayon talaga sa tamang proseso. Sa karagdagang pagsasanay, maaari siyang maging daan sa isang bagong antas ng pagkilala sa mga service dog. Lumingon siya kay Grace, halatang sinusubukang kumbinsihin ito. Ginang Dawson, nauunawaan ko ang mga pangamba ninyo. Pero napakabihira ng mga asong may kakayahan at potensyal tulad ni Scout. Handa kaming dagdagan ng malaki ang alok namin. Ang bagong halagang inilahad niya ay nagpahinto kay Ginong Carter sa tahimik na pagkabigla. Ans dagdag pa niya, mananatiling bahagi si Sophie ng paglalakbay ni Scout. Iimbitahan siya taon-taon sa aming center, bibigyan ng buong pagkilala sa lahat ng pananaliksik at publikasyon tungkol sa gawain ni Scout at maglalaan kami ng scholarship para makapag-aral siya ng veterinary science sa Estados Unidos. Buong-buo ang alok, maingat na inihanda para sagutin ang lahat ng posibleng alalahanin. Si Grace, na matatag sa lahat ng naging pag-uusap, ngayon ay tila nag-alinlangan. Napakabuti ng alok ninyo, Doktor. Blake, kailangan nating... Hindi, biglang sabi ni Sophie, mahinahon pero tiyak ang tono. Tumahimik ang buong silid at napatingin lahat sa kanya. Pag-iisipan naming... Hindi, ulit ni Sophie, ngayon ay mas mariin. Hindi ipinagbibili si Scout kahit ano pa ang halaga. Tumayo siya ng tuwid, matatag ang balikat at ipinakita ang tahimik na lakas na minsang nakita niya sa kanyang ama at ngayon ay nasa kanya na. May mahalagang ginagawa si Scout dito mismo. Kailangan siya ni Leo, kailangan siya ni Noah at ang ibang mga bata, saka pa lang sila natututong magtiwala sa kanya. Tiningnan siya ni Dr. Blake, may halong respeto at pagkadismaya sa kanyang mga mata. Pagkakabit na yan, Sophie, banayad niyang sabi, kaaya-aya iyon, pero minsan ang damdamin ay humahad lang sa mas malawak na epekto. Makakatulong si Scout sa paggawa ng mga kagamitan na makakatulong sa libu-libong bata sa buong bansa. Sa buong paggalang, Doktor. Blake, sagot ni Sophie, na ikinagulat ng lahat sa sobrang kalmadong pananalita niya. Hindi ko po sa tingin na tunay ninyong nauunawaan. Hindi lang po si Scout, isang kasangkapan para gumawa ng mga training method. Isa siyang ka-teammate. Nagtatrabaho siya sa mga batang ito dahil kilala niya sila, tiwala sila sa kanya, kaya sila nakakaramdam ng seguridad at kaya nilang magpatuloy. Tahimik na tumango si Ginong Carter habang nagpapatuloy si Sophie, lalong tumitibay ang kanyang tinig. At may isa pang paniniwala ang tatay ko noon, nakabase ang magandang training sa tiwala at koneksyon, hindi lang sa teknik. Ginagawa ni Scout ang ginagawa niya dahil sa samahan namin. Hindi mo basta pwedeng ipasa siya sa iba at asahan na ganun pa rin ang magiging resulta. Lalong tumigas ang mukha ni Dr. Blake. Iha, sa tingin ko, mas malawak ang pangunawa ng mga profesional na may taong karanasan pagdating sa ugali ng mga service animal, kahit pa kasing dedikado mo. Pagkatapos ay lumingon siya kay Grace, halatang gustong ilihis ang usapan palayo kay Sophie. Ginang Dawson, maaari ba tayong mag-usap ng pribado? Ngunit si Grace, na matamang pinapanood si Sophie nang may paghangang lumalalim, ay marahang umiling. Sa totoo lang, Doktor, Blake, si Sophie ang pinakamahalagang tinig sa anumang desisyon tungkol sa kinabukasan ni Scout. At sang-ayon ako sa sinabi niya. May nabago sa silid. Sa ilang sandali, nawala ang maayos na anyo ni Doktor Blake at lumitaw ang malinaw na pagkabigo bago niya agad muling ibinalik ang kanyang mahinahong anyo. Nauunawaan ko, sa anumang kaso nananatili ang alok namin.
Maingat na inilapag ni Dr. Blake ang isa pang business card sa mesa. Kung sakaling magbago ang isip ninyo, maaari ninyo akong tawagan direkta. Napakalaki ng potensyal ni Scout para balewalain. Minsan, ang paglayo sa emosyonal na koneksyon ay nakakatulong para mas malinaw nating makita ang sitwasyon. Iyon ang huling sinabi ni Dr. Blake bago siya at ang kanyang team umalis. Pagkaalis nila, mahina lang na sumipol si Ginger Carter. Sanay yatang hindi tinatanggihan ng lalaking yon, sabi niya. Bumagsak si Grace sa upuang nasa kusina, nakatitig kay Sophie. Sapat na yon para baguhin ang buhay natin, mahinahon niyang sabi, hindi bilang paninisi, kundi isang payak na katotohanan. Umupo si Sophie sa tabi niya, habang si Scout ay tahimik na nakapulupot sa kanyang paanan. Alam ko ma, sagot niya. Pero may ginagawa na si Scout na mahalaga rito at lagi namang sinasabi ni Dad, hindi lahat nasusukat sa pera. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagsikap si Dr. Blake na kumbinsihin sila, pero mabilis na kumalat ang balita tungkol sa interes niya sa maliit at magkakakilalang komunidad ng Oak Ridge na nagbunga ng samut-saring reaksyon. May ilang kapitbahay na alam ang mga pinagdaraanan ni Grace sa pananalapi mula nang pumanaw si Thomas ang nagsimulang magtanong kung ang pagkakapit ni Sophie kay Scout ay humahadlang kay Grace na tanggapin ang isang tunay na solusyon. Pero ang iba, lalo na ang mga pamilyang nakita ang pagbuti ng mga anak nila dahil kay Scout, ay nagsalita bilang suporta. Pinangunahan ni Nina Brooks ang pagsasaayos ng isang pagtitipon sa lokal na simbahan. Doon, ibinahagi ng mga pamilya ang kani-kanilang kwento kung paano natulungan ni Scout ang kanilang mga anak na umunlad at lumakas ang loob. Nagpasa pa ng nakasulat na ulat ang doktor ni Noah Carter kung saan malinaw na inilalahad ang pagbuti ng kakayahan ng bata na makaramdam at makisalamuha mula nang magsimula ang kanyang mga session kay Scout. Isang hapon, pag-uwi ni Sophie mula sa paaralan, nadatnan niyang nasa porch si Dr. Blake, malalim sa usapan kasama ang kanyang ina. Mas matalim na ang tono nito ngayon. Ubus na ang pasensya ng Foundation Board, Ginang Dawson, mariin niyang sabi. Hindi habang buhay bukas ang alok na ito, dagdag ni Dr. Blake. Sa kalaunan, kailangan na naming ilipat ang aming mga resources sa iba. Huminto si Sophie sa may gate ng hardin. Si Scout ay alerto sa kanyang tabi. Napansin niya ang pagbabago sa tono ng doktor mula sa panghihikayat naging pamimilit at muli niyang naramdaman ang parehong pag-aalinlangan na nadama niya noon pa. Lumingon si Dr. Blake kay Grace at patuloy na nagsalita ng maayos. Tulad ng nabanggit ko, hindi lang ito basta kasunduan. Maaaring makatulong ang foundation sa mga batang tinutulungan ni Scout. Mga batang makakakuha sana ng therapy kung may sapat na pondo. Nagpatuloy siya, maaari kaming lumikha ng grant para sa Oak Ridge para tustusan ng therapy ng bawat batang kasalukuyang nasa ilalim ng pangangalaga ni Scout at marami pang iba. Hindi ba't mas makakabuti ito para sa komunidad, lalo na sa mga batang may medical na pangangailangan? Bago pa man makasagot si Grace, lumapit na si Sophie. Sumabay si Scout sa kanya, tahimik at matatag. Dr. Blake, malinaw niyang sabi na agad nakakuha ng atensyon nito. Pwede ko po ba kayong tanungin kung bakit si Scout ang tutok na tutok ng foundation ninyo? Ang dami pong service-trained shepherds sa mga rescue center. Kita ang gulat sa mukha ng doktor. Tulad ng naipaliwanag ko, ang kakaibang kombinasyon ng mga katangian ni Scout at ang kanyang kwento ang dahilan kung bakit bagay siya sa pilot project namin. Pero anong mga katangian talaga? Tanong muli ni Sophie, kalmado at direkta, gaya ng estilo ng kanyang ama sa pagtuturo. Yung kakayahan ba niyang makaramdam ng seizure ng eksakto? Yung tulong niya sa paggaling? O may iba pa? Isang saglit na naaninag ang inis sa mukha ni Doktor.
Blake bago niya agad na ibalik ang karaniwan niyang kalmadong anyo. Iha, ang proseso ng pagpili ng foundation ay base sa maraming komplikadong pamantayan, hindi lang basta asal. Kung ganon, kung maaari gusto ko sanang ipagpatuloy ang usapan na ito kasama ang iyong ina tungkol sa kinabukasan ni Scout. Kasama ako sa kinabukasan ni Scout, matatag na sagot ni Sophie, at hindi niyo pa rin po sinasagot ang tanong ko. Maaring lalo pang uminit ang tensyon, pero dumating ang patrol car ni Sheriff Grant sa driveway, nagpagalaw ng alikabok sa graba at pinutol ang pagtatalo. Si Sheriff Grant ay naging pamilyar na sa bahay ng mga Dawson mula nang simulan ni Scout ang pagtulong sa pamangkin niya na nahirapan sa anxiety matapos maaksidente sa kotse noong nakaraang taon. Magandang hapon, Grace. Sophie, bati ng sheriff habang umaakyat sa porch. Magalang siyang tumango kay Doktor. Blake, sana hindi ako nakakaistorbo. Dumaan lang ako para kumpirmahin ang session ni Scout kay Tyler sa Sabado. Umalis siya agad matapos noon, mas biglaan kaysa sa dati. Habang umaalis ang itim na Sylvie ng sheriff, saglit siyang tumigil, pinanood ang sasakyan hanggang sa mawala ito sa tanaw bago muling bumaling. Yan ba yung Ginoo mula sa mamahaling foundation na pinag-uusapan ng mga tao? Tanong niya habang inaabot ang baso ng lemonade na iniabot ni Grace. Nag-iikot-ikot sa bayan, nagtatanong ng mga matitinding tanong tungkol sa setup na to at sa nakaraan ni Scout. Nagkatinginan si Sophie at Grace, parehong nag-aalala. Anong klaseng tanong? Tanong ni Grace, nagkibit balikat ang sheriff. Karamihan tungkol sa kasaysayan ng training ni Scout, mga detalye sa medical, mga ganon. Mukhang tutok siya sa kung sino talaga ang legal na may-ari mula pa noong auction. Dahan-dahan siyang uminom ng lemonade, kaswal ang tono pero matalim ang mga mata. Mukhang interesado rin kung maayos bang na-file ang mga auction records. Naisip kong gusto niyong malaman. Nanatili sa isipan nila ang usapang iyon habang lumilipas ang araw. Kinagabihan, tinawagan ni Grace ang county clerk para siguraduhin na kompleto at opisyal ang mga papeles ng pag-aampon ni Scout. Tiniyak ng clerk na maayos ang lahat pero nakapagtanim na ng pagdududa. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ganon siya kasabik kay Scout, sabi ni Grace habang nagtatadtad ng gulay para sa hapunan. Paminsang tumitingin sa may driveway. Ang daming trained na aso dyan mula sa mga opisyal na channel. Sa mesa ng kusina tumingin si Sophie mula sa mga tala ng training ni Scout, may malalim na pag-iisip sa mukha. Siguro dahil sa koneksyon ni Dad sa original na training program, mahina niyang sabi. Baka may espesyal kay Scout na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Sophie ang mga kakaibang sasakyang mabagal na dumaraan sa lupain nila. 2 beses niyang nakita ang isang itim na sedan na nakaparada malapit sa dulo ng graba at tila may taong nanonood sa bahay gamit ang binoculars. Nang banggitin niya ito kay Sheriff Grant habang ginaganap ang session ni Tyler kay Scout noong Sabado, agad naging seryoso ang mukha ng sheriff. Sisiguraduhin kong mas madalas ang patrol sa lugar niyo, sabi niya habang nagsusulat ng mabilis sa maliit niyang notebook. At Sophie, lagi mong itabi si Scout sa bahay ngayon para sigurado. Seryosong sinunod ni Sophie ang payo. Tumigil sila sa mga malalayong lakad papunta sa malalayong bukid at sinigurong lagi siyang kita mula sa bahay. Sinimulan din niyang itala ang lahat ng detalyado, mga bisita, hindi kilalang sasakyan at ang mga palagi at palakas na tawag ni Dr. Blake. Bawat isa ay parang maliit na bagay, pero kapag pinagsama-sama, unti-unting nabubuo ang isang nakakabahalang larawan. Si Jean Carter, na laging kalmado at praktikal, ay nagbigay ng mungkahi. May lumapas si Thomas na trail camera na ginagamit sa pagbabantay ng usa. Baka panahon na para ilagay natin yon sa may barn kung saan natutulog si Scout.
Hinukay nila ito mula sa imbakan at maingat na inilagay sa posisyong nakatutok sa barn. Ilang gabi ang lumipas na walang naiulat na kakaiba. Hindi na bumalik si Dr. Blake ng personal, pero patuloy siyang tumatawag. Bawat mensahe ay mas agarang pakinggan kaysa sa nauna. Nagbabala siyang mawawala na ang final offer ng foundation pagdating ng katapusan ng buwan. At hindi na ito mauulit. Sa isa sa mga tawag na iyon, diretsahang sinabi ni Ginang Sir Carter sa kanya na kahit may ibang magagaling na aso, wala pa ring katulad ni Scout. Mukhang matatahimik na sana ang lahat hanggang sa sumiklab ang sakuna sa isang mahangin na gabi ng Martes, huling bahagi ng Oktubre. Nagising si Sophie sa biglaang pagtahol ni Scout mula sa barn. Hindi ang karaniwan nitong babalang tahol, kundi isang malakas at takot na sigaw na agad nagpabangon sa kanya. Mula sa bintana, nakita niya ang kisap ng apoy at napasigaw ng hindi na nag-isip habang sinusuot ang kanyang bota. Nasusunog ang barn! Nagmadaling lumabas si Grace mula sa kanyang kwarto na naka-bathrobe, sumilip sa labas at agad kinuha ang telepono. Tatawag ako sa siyam na isa-isa. Sophie, manatili ka sa loob. Pero wala na si Sophie. Bumababa na siya ng hagdan at tumatakbo palabas sa ginaw ng gabi. Ramdam ang hapdi ng malamig na hangin sa kanyang mga baga habang tumatakbo papunta sa apoy. Ang barn, nayari sa luma at tuyong kahoy at may higit isang siglo ng kasaysayan, ay naglalagablab na sa likurang bahagi, malayo sa kinatutulugan ni Scout. Dahil sa hangin ng taglagas, mabilis na kumalat ang apoy sa mga dingding. Lalong naging desperado ang pagtahol ni Scout habang papalapit siya. Sa gitna ng usok, nakita niya ito sa loob ng malaking kulungan sa bungad ng barn, paikot-ikot at hindi mapakali. Ang gate na nagsisiguro sa kanya tuwing gabi ay ngayoy hadlang sa kanyang kaligtasan. Tinakpan ni Sophie ang kanyang ilong at bibig gamit ang laylayan ng kanyang pajama, huminga ng malalim at pumasok sa gusali. Parang pader ang init na bumangga sa kanya. Makapal ang usok sa loob habang umaabot na ang apoy sa mga bigas sa kisame. Naabot niya ang kulungan ni Scout habang umuubo, nanluluha ang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipilit buksan ang latch. Ayos lang, boy. Bulong niya sa gitna ng ubo. Sa wakas, bumukas ang gate. Tara na! Sumugod si Scout palabas ng kulungan, pero hindi siya dumiretso sa labasan. Sa halip, bigla siyang kumaliwa at tumakbo pa papasok sa loob ng barn, patungo sa tack room kung saan nakatago ang lahat ng gamit sa training at ang mga journal ng kanyang ama. Scout, huwag! Sigaw ni Sophie, pero nawala na ang shepherd sa makapal na usok. Sa kabila ng pagkasakal sa usok, tuloy-tuloy si Sophie kahit halos hindi na niya kaya ang init sa bawat hakbang. Naabutan niya si Scout sa tack room, kinakaladkad ang lumang training bag ng kanyang ama, ang bag na naglalaman ng mga orihinal na tala at kumpletong medikal na file ni Scout. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Iwan mo na yan, Scout, sigaw niya. Pero sa unang pagkakataon, mula nang magsimula silang magtrabaho ng magkasama, hindi siya sinunod ni Scout. Mahigpit na kagat niya ang bag at tiningnan siya na may matinding determinasyon na humawi sa kanyang takot. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Sophie. Hinawakan niya ang strap ng bag at sabay nilang kinakaladkad ito papunta sa pinto ng barn. Makapal na ang usok, halos wala nang makita at ang lagablab ng apoy sa itaas ay halos hindi na matiis. Habang nasa kalagitnaan na sila, biglang bumagsak ang isang nasusunog na biga sa malapit, nagpaulan ng apoy at hinarangan ang pinakamabilis na daan palabas. Pakiramdam ni Sophie ay parang nasusunog na ang kanyang baga. Umiikot na ang kanyang paningin at nagdilim ang gilid ng kanyang paningin. Dumapa siya sa sahig, kung saan mas may hangin, mahigpit na nakakapit sa strap, nananatili si Scout sa tabi niya, nakadikit ang katawan sa kanya, banayad siyang itinutulak patungo sa isang makipot na daan sa pagitan ng mga guho at pader ng barn.
ang natitira nilang posibleng daan palabas. Sa labas, naririnig ang sigaw ni Grace sa gitna ng lagitik ng apoy habang pinipigilan siya ng mga kapitbahay na dumating bago pa man ang mga bumbero. "Ang anak ko nasa loob!" sigaw niya habang nagpupumiglas. "Pakawalan niyo ako, pakiusap." Kasabay ng pagdating ng mga sirena sa di kalayuan, lumabas si Scout mula sa nasusunog na barn. Kinakaladkad ang training bag at si Sophie na nakahawak pa rin sa strap kahit halos mawalan na ng malay. Hinila siya ng tapat na German Shepherd papunta sa kaligtasan, huminto lamang pagdating sa graba ng driveway. Pagod at halos di makahinga sa usok, bumagsak siya sa tabi ni Sophie. Agad dumating ang mga paramedic kasunod ng mga bumbero at mabilis na binigyan ng oxygen si Sophie at Scout habang sinimulan ng mga bombero ang pag-apula ng apoy. Ang barn na puno ng alaala ng pamilya Dawson at lahat ng gamit sa training ni Scout ay malinaw nang nawala. Naitutok ang atensyon sa pagsagip sa kalapit na bahay. Sa loob ng ambulansya, unti-unting nagkamalay si Sophie, halos pabulong ang tinig habang binigkas ang isang salita, "Scout." Tiniyak ng paramedic na inaalagaan na ang aso bagamat kritikal ang kalagayan nito. Sa kabila ng oxygen mask na nakatakip sa kanyang mukha, nagawa pa rin ni Sophie na banggitin ang isang mahalagang utos. Tingnan ang bag. Si Sheriff Grant na dumating kasunod lamang ng mga bumbero ang kumuha ng training bag ni Thomas Dawson. Sa loob nito, bukod sa mga notebook at medical na tala, may nakita siyang hindi inaasahan, ang nawawalang wildlife camera. Iminungkahi ito noon ni Gideon L. Carter na gamitin at ngayon ay malinaw na naalis ito sa pagkakakabit at basta na lang isiniksik sa bag. Habang ginagamot si Sophie sa ospital para sa paglanghap ng usok at mga paso sa kanyang mga braso at kamay, sinuri ni Sheriff Grant ang footage. Lubhang nabahala siya sa nakita. Ang huling mga clip, kuha lamang ilang oras bago ang sunog, ay malinaw na nagpapakita ng dalawang lalaking nakaitim na papalapit sa barn. Ang isa ay may hawak na tila gasolinang lata. Bagaman bahagyang natatakpan ang mga mukha ng mga lalaki, agad nakilala ang isa, si Dr. Marcus Blake, dahil sa matangkad nitong pangangatawan at kapansin-pansing mga guhit ng puti sa buhok, malinaw na nakitang ginagabayan ang isa pang lalaki papunta sa likod ng barn. Wala nang alinlangan, sinasadyang sinilaban ang barn. Pero para sa pamilya Dawson, hindi sapat ang katotohanang iyon para pahupain ang sakit. Wala na ang barn kasama ang lahat ng kagamitan at kasangkapang pinaghirapan nila sa loob ng maraming taon. Maghihilom din balang araw ang pisikal na sugat ni Sophie. Pero ang emosyonal na sugat ng gabing iyon ay mas matagal bago maghilom. Pinakamabigat sa lahat ang katotohanang nasa critical pa rin na kondisyon si Scout sa ospital para sa mga hayop. Dahil sa kanyang kabayanihan, nalantad siya sa makapal na usok at apoy. At dahil sa tindi ng trauma, nagkaroon siya ng matinding seizure. Habang sumisikat ang araw sa ibabaw ng mga abo ng dating barn nila, nakaupo si Grace sa tabi ng kama ng kanyang anak sa ospital. Mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Pareho silang pagod na pagod. Wala nang lakas para magsalita. "Bakit, ma?" Sa wakas ay tanong ni Sophie. Paos at tuyong-tuyo ang lalamunan dahil sa usok at kalungkutan. Bakit niya gagawin yon? Walang maisagot si Grace na makakapagpaliwanag sa ganoong kalupitan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nagsabi ng lahat, nananatili sa hangin tulad ng amoy ng usok na kumakapit pa rin sa kanilang balat at damit. Ang mas malalim na tanong, ano ang kayang nagtulak sa isang tao para gawin ang lahat ng iyon para lang makuha ang isang German Shepherd na may medical na kondisyon?
Mabilis kumalat ang balita tungkol sa sunog sa buong Oak Ridge, gaya ng nakasanayan sa maliliit na bayan. Pagsapit ng tanghali, puno na ng mga sasakyan ang lupaing pag-aari ng Dawson. Dumating ang mga kapitbahay na may dalang pagkain, gamit at tulong sa anumang paraan na kaya nila. Naglabas ng pahayag si Sheriff Grant na kinumpirma ang sadyang pagsunog sa barn, ngunit hindi muna binanggit ang mga pangalan upang hindi makasagabal sa investigasyon. Pinangunahan ni Gene Carter ang pagtugon ng komunidad na parang isang bihasang tagapamahala, nag-assign ng mga gawain sa mga voluntaryo at gumawa ng schedule ng pagbisita sa ospital upang hindi kailanman mag-isa si Sophie. Sina Nina Brooks at ang anak niyang si Leo ang namuno sa pag-iipon ng mga bagong gamit para sa training kapalit ng mga nasunog. Maging si Ginoong Lowell, ang auctioneer na minsang nagduda sa kakayahan ni Sophie na alagaan si Scout, ay dumating dala ang kahoy at mga kasangkapan. Nangakong siya mismo ang magtatayo muli ng barn sa sandaling matapos ang investigasyon. Ang bayang to, hindi iniiwan ang isa sa kanila, sabi ni Ginong Lowell kay Grace, mahigpit na hawak ang kanyang sombrero sa magaspang niyang mga kamay. Hindi kailanman at hindi kailanman mangyayari. Nakakataba ng puso ang kabutihang loob ng komunidad. Pero para kay Sophie, kahit gaano karaming tulong ang dumating, hindi iyon sapat para mapawi ang pangungulila sa presensya ni Scout sa kanyang tabi. Nananatiling nasa kritikal na kondisyon si Scout sa Oak Ridge Veterinary Hospital. Hirap pa rin siyang huminga dahil sa epekto ng usok at lalong pinahirap ng matinding seizure ang kanyang paggaling. Pinayagan ni Dr. Whitman si Sophie na makabisita sa kanya bawat araw kahit saglit lamang, pero madalas natatapos ang mga sandaling iyon sa luha. Sinagip niya ako, bulong ni Sophie sa isang pagdalaw habang marahang hinihimas ang tainga ng aso. Pwede naman siyang makalabas mag-isa, pero bumalik siya para sa akin. Ang investigasyon ni Sheriff Grant ay mabilis na umusad salamat sa security footage at ebidensyang nakuha sa lugar ng insidente. Agad na nakilala ang pangalawang lalaking nakita sa video bilang dating empleyado ng Northeast Service Canines, ang parehong grupo na orihinal na nagsanay kay Scout bago sila napilitang ibenta ang mga aso nila dahil sa problemang pinansyal. Nang harapin siya ng mga autoridad, inamin ng lalaki ang kanyang parte sa plano at tinuro si Doktor Blake bilang utak ng lahat kapalit ng mas magaan na parusa. 5 araw matapos ang sunog, pumasok si Sheriff Grant sa ospital kung saan naghahanda na si Sophie para ma-discharge. Kapansin-pansin ang seryoso niyang mukha habang humihiling ng pribadong pag-uusap kasama si Sophie at Grace. Napagsama-sama na namin ang mga piraso ng puzzle, sabi niya habang binubuksan ang kanyang kwaderno at umupo sa silya. Hindi totoong si Dr. Marcus Blake ang sinasabi niyang siya, panimula ni Sheriff Grant. Totoong may National Service Animal Foundation pero hindi siya kailanman naging bahagi nito. Tumigil siya saglit bago nagpatuloy. Ang tunay niyang pangalan ay Marcus Renfield. 6 na buwan lang ang nakalipas, siya ang namuno sa research department ng isang lugar na tinatawag na Pharma Pet Laboratories. Napakunot noo si Grace, parang hindi ko pa narinig yan. Karaniwan nang hindi ito alam ng publiko, paliwanag ng sheriff. Isang pribadong laboratorio ito na gumagawa ng mga lunas para sa neurological na kondisyon sa mga hayop. Pinagpatuloy niya ang pagbasa sa kanyang tala. Ayon sa aming natuklasan, nagsusubok sila ng bagong gamot para sa canine epilepsy, isang gamot na posibleng tuluyang makapigil ng mga seizure. Lumaki ang mga mata ni Sophie habang may naalala. Scout, bulong niya. Bahagyang tumango si Sheriff Grant. Tama, si Scout ay bahagi ng orihinal na pag-aaral bago siya nailipat sa Northeast Service Canines.
Sadyang pinaglihi siya para magkaroon ng mga natatanging katangiang neurological. Kaya't napakahalaga niya sa kanilang pananaliksik nang magsara ang training center at ibenta ang mga aso na wala ng bakas ang PharmaPet sa kanya. Litong-lito si Grace. Pero bakit kailangang gumawa ng ganoong kabigat na hakbang para lang makuha ulit si Scout? Hindi ba pwede silang humanap ng ibang aso? Diyan na nagiging mas komplikado, sagot ng sheriff habang muling tumingin sa tala. Hindi basta-basta lang si Scout. Tinawag nila siyang perfect responder, ang nag-iisang aso sa buong programa na tumugon ng eksakto sa paraan na gusto nila sa gamot. Kung wala siya, tumigil ang buong proyekto. Nakaramdam si Sophie ng kilabot. Gusto nilang ibalik siya sa laboratorio, bulong niya. Oo, kumpirma ni Sheriff Grant, at base sa aming nakalap malayo sa etikal ang mga paraan nila. Nawalan sila ng pangunahing pondo nung nakaraang taon matapos imbestigahan ng Oversight Committee ang mga ginagawa nila. Isinara ng sheriff ang kanyang kwaderno na may mabigat na buntong hininga. Si Renfield, na kilala ninyo bilang Blake, ay handang gawin ang lahat para maibalik si Scout. Sinusubukan niyang iligtas ang kanilang pananaliksik at ang sarili niyang reputasyon. Bagamat nagbigay linaw ang katotohanan sa mga kaganapan bago ang sunog, hindi ito nagdulot ng kapayapaan. Wala na ang kamalig, nananatiling delikado ang kalagayan ni Scout at ngayon ay kinakaharap ni Sophie ang isang nakakakilabot na posibilidad. Paano kung hindi pa tapos ang lahat? Hindi niya maalis ang takot. Kapag kumalat ang kwento, may darating pa kayang iba na maghahanap kay Scout? Mas naging totoo ang pangambang iyon kinabukasan. Habang nagsisimula ng magpahinga si Sophie sa sarili niyang kwarto sa bahay, may humintong itim na kotse na may tinted na bintana sa kanilang driveway. Lumabas si Grace para salubungin ang mga bisita, isang lalaki at isang babae na nakabihis ng pormal. Ipinakilala nila ang sarili bilang opisyal na kinatawan ng tunay na National Service Animal Foundation. Ipinagbigay alam sa amin ng mga autoridad na ginamit ang pangalan ng aming organisasyon sa maling paraan. Paliwanag ng babae habang ipinapakita ang kanyang ID. Nais naming personal na humingi ng paumanhin sa nangyari at tingnan kung paano kami makakatulong. Dahil nanatiling maingat matapos ang karanasan kay Renfield, iginiit ni Grace at Price na tawagan muna ang opisina ng sheriff at ang pangunahing tanggapan ng foundation upang tiyaking totoo ang pagkakakilanlan ng mga bisita. Pagkatapos lamang makumpirma ang lahat ay pinapasok nila ang mga ito sa loob. Ang sumunod ay lubos na hindi inaasahan. Matagal na naming alam ang tungkol sa pinagmulan ni Scout at ang kamakailan niyang problema sa kalusugan, sabi ng lalaki. Matagal na ring may pag-aalala ang foundation namin tungkol sa PharmaPet, lalo na sa paraan ng kanilang pananaliksik. Dagdag ng babae, nang malaman naming isa sa mga hayop sa pag-aaral nila ay amo sa pamamagitan ng auction, nakaramdam kami ng tahimik na ginhawa. Pagkatapos ay ibinahagi nila ang mas nakakagulat na balita. Ang training model na binuo ng anak niyo kasama si Scout, lalo na kung paano siya nakakatulong sa ibang tao sa komunidad, ay tumutugma sa bagong pananaw ng foundation namin. Nais naming suportahan kayo, kasama diyan ang pondo para maipatayo ulit ang inyong pasilidad, kumpletong medikal na pangangalaga para kay Scout at tulong sa pagbabahagi ng inyong paraan upang makapagbigay inspirasyon sa mga katulad na programa. Hindi tulad ng mga hinihingi ni Renfield, ang alok nila ay walang hinihinging kapalit. Wala silang hinihingi na isuko si Scout o ilipat ang proyekto. Sa halip, iminungkahi nila ang isang pakikipagtulungan na mananatili sa Oak Ridge at palalawakin pa ang mga serbisyong sinimulan ni Sophie. Nananiniwala talaga kami na ang ginawa ng anak ninyo ay isang bagay na pambihira, sabi ng babae na may init sa kanyang tinig.
isang service animal na may kontroladong kondisyon sa kalusugan na tumutulong sa mga batang may katulad na pinagdadaanan. Ang ganitong koneksyon ay isang malaking hakbang. Habang ipinaliwanag nila ang kanilang layunin, may naramdaman si Sophie sa kalooban niya, isang pagangat ng pag-asa at ginhawa. Ang pakikipagsosyo na ito ay hindi lang magdadala ng tulong pinansyal na kailangan nila. Magbibigay din ito ng profesional na pagkilala sa kanyang trabaho. Mas mahalaga pa, mapoprotektahan si Scout sa legal na paraan laban sa mga laboratoryong tulad ng PharmaPet. Ngunit ang pinaka-emosyonal na sandali ay dumating kinagabihan nang tumawag si Dr. Whitman mula sa veterinary hospital, dala ang hindi inaasahang balita. Ang pinakahuling resulta ng mga pagsusuri ni Scout ay nagpapakita ng tunay na pagbuti, sabi ni Dr. Whitman, ang kanyang boses ay may dalang unang sinyalis ng pag-asa na narinig nila sa loob ng ilang araw. Mas naging maayos ang kanyang paghinga at wala siyang seizure sa huling 36 na oras. Napaupo si Sophie ng mas tuwid, nanginginig ang boses sa maingat na pag-asa. Ibig bang sabihin, magiging ayos siya? Komplikado pa rin ang sitwasyon, sagot ni Dr. Whitman, pero mas lalo akong nagiging positibo. Tumigil siya saglit bago nagdagdag, may isa pa kayong kailangang malaman. Ang treatment plan na ginagamit natin ay mas maganda ang resulta kaysa inaasahan. Matapos makipag-usap sa ilang espesyalista, naniniwala kami na ang kondisyon ni Scout ay maaaring mas madali palang pangasiwaan kaysa sa una naming akala. Dahil sa tulong ng National Service Animal Foundation, malaki ang naging pag-unlad sa pangangalaga kay Scout. May espesyalistang dinala upang suriin ang kanyang kaso at nagmungkahi ito ng mga lunas na karaniwang hindi maaabot sa isang bayan tulad ng Oak Ridge. 2 linggo ang lumipas at sa wakas ay sapat na ang lakas ni Scout upang makauwi, kahit pa nangangailangan pa rin siya ng masusing atensyon at tuloy-tuloy na therapy. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, ang investigasyon sa PharmaPet ay nagbunyag ng nakakagulat na katotohanan. Ang experimental drug na pilit nilang sinusubukang ipagpatuloy kay Scout ay napatunayang may seryosong depekto. Bagaman pansamantalang napipigilan nito ang seizures, natuklasan sa independent testing ng mga siyentipiko mula sa foundation na maaari itong magdulot ng pangmatagalang pinsala sa nervous system ng mga aso. Hindi lang nila nilabag ang mga alituntunin ng etika, sabi ng pangunahing siyentipiko ng foundation sa isang pagbisita. Maling-mali mismo ang kabuuang modelo ng kanilang pananaliksik simula pa lang. Ang pagtakas ni Scout mula sa research program ay marahil ang pinakamalaking swerte na naranasan niya. Habang lumilipas ang mga buwan at ang taglagas ay napalitan ng taglamig, unti-unting nawala ang mga bakas ng sunog sa lupa at sa kanilang mga puso. Ang isang trahedya ay unti-unting naging kwento ng tibay at muling pagbangon. Dahil sa tulong ng foundation, hindi lang bumuti ang kalagayan ni Scout, kundi nabigyan din ng pagkakataon ng pamilya Dawson na palawakin pa ang kanilang pangarap. Nagsimula na ang trabaho sa isang bagong training center, maingat na dinisenyo upang suportahan ang mga pangangailangan ng kanilang kakaibang programa. Higit pa sa muling pagtatayo, ang panibagong yugto na ito ay nagbigay pugay sa makabagong paraan ni Sophie sa pakikipagtulungan kay Scout kahit pa may kondisyon siya sa kalusugan. Ang kanyang modelo ay naging inspirasyon para sa isang bagong kategorya ng service dogs, mga hayop na may kontroladong kondisyon na kayang magbigay ng makabuluhang suporta sa mga taong may kaparehong hamon sa kalusugan. Ang mga bagay na dating ginagawa ni Sophie sa pamamagitan ng instinct ay ngayon ay bumubuo na ng mga opisyal na pamantayan sa mga training program para sa service animals sa buong bansa. Ang hirap ng buhay, minsan doon nanggagaling ang mga
pinakamagagandang bagay, madalas sabihin ni Grace habang pinapanood ang pag-angat ng mga poste ng bagong barn sa parehong lugar kung saan dating nakatayo ang luma. Nakatayo si Sophie sa tabi ni Scout, ngayoy malusog, alerto at muli nang suot ang kanyang vest at hindi napigilang sumang-ayon. Makalipas ang kalahating taon mula sa sunog, sa isang malamig na umaga ng tagsibol habang nababalot ng hamog ang damuhan, huminto si Sophie sa bungad ng bago nilang pasilidad, punong-puno ng pasasalamat sa lahat ng kanilang nalampasan. Walang katulad ang bagong gusali sa lumat-kupas na barn na pinalitan nito. Makabago at sadyang idinisenyo para sa kanilang layunin, may mga hiwalay na lugar para sa iba't ibang uri ng training, mga silid na may kontroladong temperatura para sa buong taon at mga pasilidad na angkop sa mga batang may mobility challenges. Sa itaas ng pasukan, isang inukit na kahoy na karatula ang buong gandang ipinapakita ang pangalang Dawson Scout Training Center, kasama ang silweta ng isang German Shepherd na inukit sa kahoy. Araw ito ng opisyal na pagbubukas, isang kaganapan na nagtipo ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng county at maging sa labas nito. Puno ang bagong graba at pinalawak na paradahan ng mga sasakyan. Naroon ang mga pamilyar na pick-up at sedan mula sa mga taga Oak Ridge, pati na rin ang mga formal na sasakyan ng mga tauhan ng foundation, lokal na mamamahayag at maging isang state senator na ang apo ay kamakailan lang nagsimulang gumamit ng service dog. Ninenerbyos ka ba? Tanong ni Grace habang maingat na inaayos ang kwelyo ng asul na blazer ni Sophie. Isang regalong may saysay mula kay Mrs. Carter para sa espesyal na araw na ito. Bahagyang umiling si Sophie, ang isang kamay ay nakapatong ng banayad sa ulo ni Scout. Nakabawi na ng husto ang aso kahit pa may ilang natitirang epekto. Kailangan pa rin niyang uminom ng gamot para sa paminsan-minsang seizure at minsan ay bumibigat pa rin ang kanyang paghinga kapag sobra ang paggalaw. Pero sa halip na maging hadlang, naging bahagi ito ng kanyang araw-araw na gawain at nagsilbing paraan ng edukasyon at inspirasyon sa mga batang nakikipagtrabaho sa kanya. Hindi naman ako ninenerbiyos, sagot ni Sophie. Iniisip ko lang kung ano kayang mararamdaman ni Dad kung makikita niya lahat ng ito. Ngumiti si Grace. Malambot ang mga mata habang inaayos ang naka-frame na larawan ni Thomas Dawson na maingat na inilagay sa bulwagan ng center. Napaka-proud niya sa iyo, Sophie, malumanay niyang sinabi. Hindi lang dahil sa mga nagawa mo, kundi sa kung sino ka na ngayon. Ang seremonya ay puno ng init at pagkakabuklod na kilala ang Oak Ridge. Si Sheriff Grant ang nagbukas ng programa, ikinuwento kung paano lahat nagsimula mula sa biglaang bid ni Sophie sa auction hanggang sa pagkakatatag ng isang programang ngayon ay kinikilala na sa labas ng kanilang maliit na bayan. Si G. Lowell, na naging mahalagang bahagi ng konstruksyon, ay lumapit at iniabot kay Sophie ang mga susi ng bagong center. Ang dating pagdududa niya ay napalitan ng tapat na paghanga. Ang dalagang ito, sabi niya sa madla, ay nagturo sa tulad kong matanda ng ilang mahahalagang bagay tungkol sa paniniwala, pagpupursige at pagkilala sa potensyal kahit sa harap ng mga hadlang. Pagkatapos, ang mga kinatawan mula sa National Service Animal Foundation ay nag-abot kay Sophie ng isang espesyal na pagkilala. Opisyal na sertipikasyon na kinikilala ang Dawson Scout Training Center bilang partner facility. Ang bagong status na ito ay may kasamang patuloy na suporta at kakayahang magsanay at magtalaga ng service dog sa mas malawak na rehiyon, malayo sa inaasahan ni Sophie nang una niyang iuwi si Scout. Ngunit ang pinaka-emosyonal na bahagi ng araw ay dumating nang sorpresahin si Sophie ng mga batang nakipagtrabaho kay Scout sa nagdaang taon gamit ang isang handmade na kumot. Bawat parisukat nito ay pinalamutian ng iba't ibang klase o bata
at naglalahad ng sarili nilang kwento kung paano nabago ni Scout ang kanilang buhay. Si Leo Brooks na halos wala ng seizure salamat sa mga paggamot na natuklasan sa mga sesyon niya kasama si Scout ay tumayo upang magsalita sa ngalan ng grupo. Bago dumating sina Scout at Sophie, sabi niya, malinaw at matatag ang boses, nabuhay ako sa takot. Takot kung kailan ako muling magkakaroon ng seizure. Takot sa pagiging iba. Takot na makita ng iba ang pinakamasamang parte ng sarili ko. Tinulungan ako ni Scout na maintindihan na ang pagiging iba ay hindi dapat ikubli. Minsan, ito mismo ang nagpapalakas sa iyo. Matapos ang opisyal na seremonya at nagsimula ng mag-ikot ang mga bisita sa bagong center, tahimik na lumayo si Sophie papunta sa isang tahimik na sulok ng lupa. Umupo sila ni Scout sa maliit na meditation garden, isang ideya ni Mrs. Carter na iginiit niyang maisama sa disenyo. Napapalibutan ng mga batang punong maple na inilipat mula sa gilid ng kanilang lupain. Nagsilbing pahingahan ng hardin para sa mga bata o kay Scout pagkatapos ng mahabang araw. Sumandal si Sophie sa kanya, marahang hinaplos ang peklat na nanatili sa tagiliran ng aso, isang paalala ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Nagawa natin, boy, bulong niya. Bahagyang sumandal si Scout sa kanya at nagtama ang kanilang mga mata. Ang ginintuang tingin niya ay puno ng tiwala at pag-unawa na mas makahulugan pa sa anumang salita. Ang katahimikan ng hardin ay marahang nabasag sa pagdating ni Dr. Whitman na naging tapat nilang kakampi. Nag-aalok ng libreng veterinary care at profesional na payo habang patuloy ang paggaling ni Scout. Ang galing ng narating nyo, sabi niya habang umupo sa tabi ni Sophie sa bench. Pareho kayong kahanga-hanga ang lugar na ito at ang asong ito. Yumuko siya upang suriin ang tuluyang gumaling na peklat sa tagiliran ni Scout. Pinagmamasdan ito ng may profesional na interes. Sinusuri ko ang pinakabagong test results niya, dagdag niya. Mas matatag na ang kanyang neurological markers kaysa sa inaasahan ko. Anuman ang balak ng laboratorio dati, aksidente nilang nalikha ang isang bagay na pambihira. Dahan-dahang tumango si Sophie. Totoong pambihira siya. Tahimik niyang sagot, pero hindi dahil sa ginawa nila sa kanya. Espesyal siya dahil sa kung ano ang pinili niyang maging sa kabila ng lahat. Tumingin siya papunta sa main building kung saan humahalo ang masayang tinig ng mga bata sa masiglang boses ng mga matatanda. Sabi ni Dad, ang tunay na training ay hindi tungkol sa kontrol kundi sa pakikipag-ugnayan. At sa totoo lang, mas natutunan ko yon kay Scout kaysa sa naituro ko sa kanya. Habang unti-unting lumulubog ang araw at nagpapatuloy ang kasayahan sa loob, lumabas si Grace upang hanapin si Sophie na nakaupo pa rin sa hardin, bukas ang kanyang kwaderno sa kandungan. Nagsusulat siya ng mga plano para sa mga susunod na programa habang si Scout ay mahimbing na natutulog sa kanyang paanan, paminsan-minsan ay gumagalaw na parang nananaginip. Gusto ng foundation na pag-usapan ang pagpapalawak ng youth training program, sabi ni Grace habang naupo sa tabi niya. Sa tingin nila, mas maraming bata ang pwedeng makinabang kung matutunan nila kung paano makipagtrabaho sa mga hayop tulad ng ginawa mo kay Scout. Tumingin si Sophie, nag-iisip, ibig mong sabihin turuan ang ibang bata na maging handlers? Ngumiti si Grace at tumango. Tawag nila ay Junior Handler Initiative. Layunin nilang hanapin ang mga batang may kaparehong empatiya at likas na koneksyon tulad mo and tulungan silang palawakin ito gamit ang totoong training. May kapilyahang kislap sa mga mata ni Grace. Sinasabi pa nga nila na handa ka ng pamunuan ang programa kahit 11 ka pa lang. Ang bagong inisyatiba ay isa na namang hindi inaasahang pagliko sa isang simpleng gawaing pagsagip. Mula sa isang asong hindi pinansin, lumago ito sa isang matagumpay na modelo ng serbisyo. At ngayon,
marahil ay magiging daan upang makapagsanay ng bagong henerasyon ng mga batang handlers. Kakailanganin ko ng tulong, seryosong sabi ni Sophie. Iba ang magturo kaysa sa gumawa. Marami kang magiging suporta, paniniguro ni Grace. Ang foundation, si Mrs. Carter, pati si Miss Rivera ay nag-alok na tumulong sa paggawa ng mga training materials. Saglit siyang tumigil bago idinagdag ng banayad at huwag mong kalilimutan, dala mo pa rin ang lahat ng karunungan ng tatay mo bilang gabay. Habang bumababa ang dilim sa Oak Ridge at ang mga ilaw ng bagong center ay nagniningning ng mainit mula sa mga bintana nito, unti-unting nagwakas ang pagdiriwang. Nagpaalam na ang mga bisita na may pangakong babalik. Kinumpirma ng mga tauhan ng foundation ang mga susunod na pagpupulong. Ang huling mga kapitbahay ay tumulong sa paglilinis bago tuluyang umalis sa gabi. Sa huli, tanging ang pamilya Dawson at si Scout na lang ang natira. Tahimik silang nakatayo sa harap ng training center na bumangon mula sa abo. Muling itinayo, hindi lang gamit ang kahoy at bato, kundi gamit ang pagmamahal, layunin at pagkakaisa ng komunidad. Marahang inilagay ni Grace ang braso niya sa balikat ni Sophie, magkasabay silang tumingin sa mahinang ilaw ng karatula sa itaas ng pinto. Madalas sabihin ng tatay mo ang tungkol sa pamana, bulong niya, kung gaano kahalaga ang mag-iwan ng isang bagay na may saysay. Siguradong napaka-proud niya sa kung anong naitayo mo. Sumandal si Sophie sa yakap ng kanyang ina habang si Scout ay marahang dumantay sa kanyang binti. Ang landas na tinahak nila ay naging mas mahirap at mas makabuluhan kaysa sa inakala niya noong una siyang tumayo sa auction barn. Hawak ang isang lata ng kape na puno ng kanyang ipon. Ang isang biglaang kabaitan ng isang batang 10 taong gulang ay hindi lang nagbago ng kapalaran ng isang aso. Binago rin nito ang pananaw ng buong bayan tungkol sa serbisyo, koneksyon at pangalawang pagkakataon. Habang naglalakad pa uwi, tinatanglawan ng liwanag ng bagong training center ang kanilang mga hakbang. Naalala ni Sophie ang tahimik na tanong na tila ibinulong sa kanya ni Scout gamit ang kanyang amber na mga mata noong unang araw nilang magkita. Bakit pipiliin ang isang bagay na itinapon na ng iba? Ngayon, alam na niya ang sagot. Ang mga bagay na kadalasang hindi pinapansin ng karamihan ang siyang may pinakamaraming maiaalay, hindi sa kabila ng kanilang pagkakaiba, kundi dahil mismo sa mga iyon. Sa pagsagip kay Scout, natagpuan ni Sophie ang daan palabas sa sarili niyang dalamhati. Sa pagtulong sa kanya na magampanan ang kanyang tungkulin, nadiskubre niya rin ang sarili niyang layunin. Magkasama nilang binuo ang isang ugnayang hindi kailaman mapapanday ng mag-isa. Isang samahan na nagdala ng paggaling at direksyon sa kanilang dalawa. At ang ugnayang iyon, ang aral na iyon, ay mag-iiwan ng bakas na lalampas pa sa Oak Ridge sa mga darating na taon. Habang tayo'y tumatanda, marami sa atin ang nagsisimulang mag-isip tungkol sa pamana na iiwan natin. Ang kwento ni na Sophie at Scout ay paalala na ang ilan sa pinakamakapangyarihang pamana ay nagmumula sa mga hindi inaasahang lugar, mula sa empatiya ng isang bata at mula sa tahimik na lakas ng isang sugatang kaluluwa na piniling lumaban pa rin. Nang piliin ni Sophie si Scout sa kabila ng kanyang mga hamon, ipinakita niya ang uri ng karunungan na maraming matatanda ang buong buhay na hinahanap, na ang tunay na halaga ay hindi nawawala dahil lamang sa kakulangan. Ang kanilang kwento ay paalala rin na ang paggaling ay hindi isang daan ng isang direksyon lang. Kadalasan, sa pagtulong natin sa iba, unti-unti rin tayong naghihilom. Para sa mga humaharap sa problema, sa kalusugan o naguguluhan sa kanilang layunin sa buhay, ang paglalakbay ni Scout ay nagbibigay ng tunay na pag-asa. Ang kanyang pinakadakilang regalo sa mundo ay hindi dumating sa kabila ng kanyang kondisyon, kundi marahil dahil dito,
Nakakonekta siya ng malalim sa mga batang alam kung paano ang pakiramdam ng pagiging marupok. Sa parehong paraan, maaring ang sarili mong mga pinagdaraanan ang siyang susi upang makaabot sa iba sa paraang walang ibang makakagawa. Hindi kailanman huli para makahanap ng kahulugan, bumuo ng isang bagay na may saysay o gawing layunin ang sakit. Ang ilan sa pinakamalalakas na pamana ay nagsisimula kapag may isang taong pumili na makakita ng potensyal sa halip na limitasyon. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na tulad nito. I-like mo rin ang video at ibahagi ang iyong saloobin sa comment sa ibaba. Magkita tayo sa susunod na video.